Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Ang lihim ng mayaman na tao, Kabanata 1. Alas 9 na ng gabi sa male dormitory building sa campus ng universidad. Gerald, mangyaring bumaba sa dormitoryo 101 sa unang palapag at dalhin ang aking laptop para sa akin. Isang lalaki na may buhok na kulay ginto mula sa katabing dormitoryo ang nagbukas ng pintuan ng silid ng dormitoryo ni Gerald ng direkta bago niya mahulog ang $1 sa sahig, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Sa pamamagitan ng paraan, mangyaring kumuha ako ng isang bote ng mineral na tubig mula sa supermarket sa ibaba din. Ang mag-aaral na may buhok na blonde ay tumalikod bago siya bumagsak ng isa pang $3 sa sahig, $2 para sa bottled mineral water at isa pang $1 para sa pagpapatakbo para sa kanya. Hoy, Blondie! Bakit laging hinihiling ng mga tao sa iyong dormitoryo kay Gerald na magpatakbo ng mga gawain para sa iyo? Bakit kayong mga mapang-api? Ang mga tao sa dormitory ni Gerald ay nagtanong sa malamig na pamamaraan dahil hindi na nila ito nakatiis. Hahaha, si Gerald ay nakatira sa iyong dormitory at hindi mo pa siya naiintindihan. Kung bibigyan mo siya ng $1, kakain pa siya ng tae kung hiniling mo sa kanya. Sarkastikong sagot ni Blondie. Tapos tumawa siya bago siya lumabas ng dormitory, namula ang mukha ni Gerald sa kahihiyan habang nakabingi siya sa sinabi ng lalaking may blonde hair. Pagkatapos nito, yumuko siya upang kunin ang ilang $2 sa lupa bago niya naisip sa sarili, sa ganitong paraan, makakagawa ako ng $2 at sapat na iyon para makabili ako ng 3 steamed buns at isang bag ng atsara. Hindi na ako magugutom. Gerald, wag ka na. Kung wala kang sapat na pera, bibigyan ka namin ng kaunti at hindi mo na rin kami kailangang bayaran. Hindi mapigilan ng pinuno ng dormitoryo ang sarili na makiramay kay Gerald. Umiling si Gerald bago siya ngumiti at sinabi, "Salamat, ngunit okay lang." Matapos magsalita ay tumalikod na si Gerald upang lumabas ng dormitoryo. Sa oras na ito, lahat ng mga lalaki ay tumingin sa likuran ni Gerald habang umiling sila sa awa. Sa katunayan, ayaw ni Gerald na magpatakbo ng mga gawain para sa iba at nais niyang tangkilikin din ang kanyang buhay sa universidad, magaling kung ipagpatuloy lamang niya ang pag-aaral sa universidad nang hindi nag-aalala tungkol sa anuman. Gayunpaman, talagang mahirap siya. Bagaman mahusay ang pagtrato sa kanya ng ibang mga lalaki sa kanyang dormitoryo, ayaw niyang maawa sila sa kanya. Kung hindi man, natakot si Gerald na baka magkakasakit sila sa kanya. Bukod sa kanyang mga kasama sa dormitoryo, walang ibang kaibigan si Gerald sa pamantasan. Gerald, narinig kong sinabi ni Blondie na papunta ka na sa hagdan, tama. Sa oras na ito, isang napakabihis na batang lalaki ang lumabas mula sa katabing dormitoryo. Ang kanyang pangalan ay Danny Sanders at siya ang pinuno ng dormitory ni Blondie. Idolo siya ng bawat babaeng estudyante dahil hindi lamang siya mayaman ngunit napakagwapo rin niya, gayunpaman, palagi niyang minamaliit si Gerald dahil pakiramdam niya ay isang kahihiyan si Gerald. Hindi maintindihan ni Gerald kung bakit siya kakausapin ni Danny, tumango lamang si Gerald at sinabi, "Opo, bababa na ako." Ngumiti si Danny bago niya ipasa kay Gerald ang isang kahon na puno ng mga item. Ang isa sa aking mga kaibigan ay naghihintay sa East Grove ngayon. Mangyaring ipasa sa kanya ang kaong ito. Narito ang $10 para sa iyo. Si Danny ay isang playboy at alam ng lahat ang tungkol sa kung paano niya madalas itanong sa iba't ibang mga batang babae na makipagtagpo sa kanya sa kakahuyan. Danny also had many friends who would do the same thing, gayunpaman, hindi masyadong iniisip ito ni Gerald dahil nasanay na siya sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba, paimple niyang kinuha ang kahon at ang $10 bago siya maglakad pababa. Pagkalingon niya parang narinig niya sa likuran ang mahinang pagtawa ni Danny. Bumaba si Gerald upang kunin ang laptop at bumili ng bote ng mineral water bago nagpa siya na ihulog ang kahon ng mga item para kay Danny. Ang maliit na halamanan sa labas ng universidad ay isang tanyag na lugar para sa mga mag-asawa na magkaroon ng kanilang lihim na pagtatagpo sa gabi. Pagkatapos nito, dumating si Gerald sa lugar na binanggit sa kanya ni Danny. Nakita niya kaagad ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa kakahuyan, nagkukwentuhan at nagtatawanan ng magkasama, gayunpaman, laking gulat ni Gerald nang makita ang mukha ng lalaki at babae sa ilalim ng sikat ng buwan. Natigilan siya, si Xavier yun. Agad na namula ang mga mata ni Gerald at nahulog sa lupa ang mga hawak niyang gamit. Si Xavier ay dating kasintahan ni Gerald at 3 araw pa lamang mula nang maghiwalay silang dalawa. Siyempre, si Xavier ang nais na wakasan ang relasyon. Nang naghiwalay sila, sinabi sa kanya ni Xavier na gusto niya ng kaunting oras na mag-isa sa sarili.
Gayunpaman 3 araw lamang ito at gumugugol na siya ng oras sa ibang lalaki sa kakahuyan. Kapwa napansin din ng dalawa ang presensya ni Gerald at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Gerald, bakit ka nandito? Ikaw, huwag kang magkamali. Narito ako kasama si Yuri dahil si Xavier ay nagsimulang magpanik kaagad, pakiramdam ng sobrang hiya sa oras na ito. Mabilis niyang ibinaba ang ulo, hindi alam kung paano haharapin si Gerald, ang batang lalaki na nagngangalang Yuri Lowell, na pangalawang henerasyon na mayamang anak, ay sumulyap sa kahon ng mga item na nahulog sa lupa ni Gerald bago siya tumawa ng malakas. Damn it! Alam talaga ni Danny kung paano gumawa ng kalokohan sa mga tao. Hiniling ko sa kanya na padalhan ako ng kahon ng mga item na ito at hindi ko talaga inaasahan na ipadala kanya rito upang patakbuhin na lang ang kanyang mga gawain. Ito ay nakapupukaw. Napaka-excite talaga nito. Alam ni Gerald na si Yuri, na pangalawang henerasyon na mayamang anak, ay matalik na kaibigan ni Danny. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng maraming mga restaurant at siya ay karaniwang nagmamaneho ng isang BMW 3 Series na kotse sa paaralan. Mahigpit lang na nakakabitin ni Gerald ang mga kamao matapos makinig sa mga sinabi ni Yuri, ito pala ay sadyang ginawa ito ni Danny. Bukod dito, naniniwala si Gerald na talagang may papel si Danny sa breakup nila ni Xavier. Kung hindi man, bakit makakasama ni Xavier si Yuri ilang araw lamang pagkatapos ng kanilang hiwalayan? Xavier, alam ko na ayaw mo sa akin ngunit hindi mo na kailangang makasama ang ganitong uri ng tao pagkatapos ng ating paghihiwalay. Alam mo bang kung gaano karaming mga kasintahan ang binago niya bago ito? Malakas na sigaw ni Gerald, mahal na mahal niya ang batang babae na ito. Mahal na mahal siya, labis na balisa at inis ang naramdaman ni Xavier nang marinig ang sinabi ni Gerald. Gerald, sino sa palagay mo ikaw? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang turuan ako kung paano ako dapat kumilos at kung ano ang dapat kong gawin? Nakipaghiwalay na ako sa iyo at mapipili kong makasama ang kahit sinong gusto kong makasama. Gayon din. Galit na galit si Xavier sa oras na ito. Matapos nito, inirapan niya si Gerald bago niya sinabi, pumunta ka ba dito upang ako ay naiinis? Mawala ka. Sampal. Matapos niyang magsalita, sumama si Xavier at binigyan ng mahigpit na sampal si Gerald sa mukha niya. Lalong tawa ng tawa si Yuri sa oras na ito. Hahaha. Xavier, bakit mo siya hinahabol? Hahayaan mo lang siyang manatili at panoorin kami. Xavier blushed immediately. Yuri, I've already lost all interest after seeing this guy over here. Maybe next time. Pagkatapos nito, kumalas si Xavier mula sa hawak ni Yuri, hindi alam ni Gerald kung paano siya lumayo mula sa kakahuyan at ang kanyang isipan ay ganap na blanko sa oras na iyon, ang lahat ay nagmula sa pera. Si Gerald ay nasa estado na ito dahil wala siyang pera. Hahaha, pagkabalik sa kanyang dormitoryo, sinalubong si Gerald ng tawa ng kanyang mga kaklase sa pasilyo, hawak-hawak ni Danny ang tiyan niya habang tumawa ng malakas. Malinaw na sinabi niya sa lahat ng kanilang mga kamag-aral tungkol sa bagay na ito. Hahaha. Gerald, ano ang nakita mo noong naihatid mo ang mga item kanina? Tanong sa kanya ni Blondie na may ngiti sa labi. Damn it. Si Xavier talaga ang may pinaka-perpekto na figure, sabi ni Danny habang nakangisi, mahigpit na isiniksik ni Gerald ang mga kamao at namula ang mga mata sa oras na ito. Gustong-gusto niyang patayin si Danny. Gusto niyang mamatay kasama si Danny. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Galit na sigaw ni Gerald, tumawa si Danny bago siya sumagot, hoy tingnan mo rito. Hindi naman ako natatakot sa iyo. Sa lahat ng mga mahihirap na tao sa aming klase, ikaw ang pinakahamak ko. Si Xavier ay isang napakagandang babae at sayang ang pagkakaroon niya ng isang relasyon sa isang tulad mo. Mas makakabuti para sa aking kapatid na mag-enjoy at maglaro kasama siya ng ilang araw kahit papaano. Tuldok-tuldok. By the way, Gerald, alam mo bang nagawa ni Yuri na kunin si Xavier pagkatapos ng pag-text sa kanya ng mas mababa sa kalahating oras habang hinabol mo siya ng higit sa 1 taon bago siya tuluyang pumayag na maging kasintahan mo? Natatawa ang lahat sa oras na ito at wala namang nagmamalasakit sa dignidad ni Gerald. Ginawa ko ito para sa iyo. Agad na sumugod si Gerald kay Danny bilang isang resulta, natapos na siyang mabugbog ng mga kaibigan ni Danny sa halip. Sa huli, sumaklolo sa kanya ang mga kasama sa bahay ni Gerald at dinala nila siya pabalik sa kanilang sariling dormitoryo, tinakpen ng mukha ni Gerald ang kanyang saplot habang patuloy sa paghikbi habang nakahiga sa kama. Bakit? Bakit nila ako dapat binyuli at yayak sa aking dignidad? Bakit? Wala ba akong anumang damdamin dahil lamang sa mahirap ako? Hindi ba ako isang tao sa kanilang paningin? Nagpatuloy si Gerald na nagpupumiglas sa loob at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi.
Hindi niya makakalimutan ang tanawin na ngayon lamang niya nasaksihan, hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ilalim ng mga takip, umiiyak bago siya tuluyang makatulog, marahil ay dahil sa ito ay isang madilim at tahimik na gabi, napakatahimik na natulog si Gerald ng gabing iyon. Nang magising siya kinaumagahan, wala ng tao sa dormitoryo. Alam ni Gerald na ang pinuno ng dormitoryo ay hindi nais na gisingin siya dahil sa maramdaman niya na mas makakabuti kay Gerald na manatili sa dormitoryo sa halip na pumunta sa silid-aralan pagkatapos ng mga kaganapan noong nakaraang gabi. Nang kunin ni Gerald ang kanyang cellphone, natuklasan niyang marami siyang natanggap na mga text message at hindi nasagot na tawag, nagulat si Gerald, lahat sila ay mga foreign number, nakatanggap din si Gerald ng isang text message na nagsasaad na may naglipat ng pera sa kanyang bank account. Daxtonville Bank 19 na taon. Ang balanse ng iyong account na nagtatapos sa 107 ay $1,500,000 United States dollars. Natigilan si Gerald nang tignan ang serye ng mga numero, $1,500,000. Sino ang maglilipat ng $1,250,000 sa kanya? Nagmamadaling tumawag si Gerald sa bangko upang kumpirmahin ang paglipat at lalo siyang naguluhan matapos makatanggap ng kumpirmasyon mula sa bangko. Sa oras na ito, nagsimulang tumunog muli ang kanyang cellphone. Ito ay isa pang tawag sa telepono mula sa isang pang-internasyonal na numero ng telepono at sinagot kaagad ni Gerald ang tawag. Gerald, natanggap mo na ba ang perang inilipat ko sa iyo? Ako ang iyong ate. Isang pamilyar na boses ang tumunog sa kabilang dulo ng linya. Sister, what the hell is going on? Aren't you and our parents working hard to make money abroad? Where did you get so much money? Gulat na gulat si Gerald. Balak itago ng aming ama sa iyo sa loob ng 2 pang taon ngunit hindi ko magawa ang aking sarili na gawin ito dahil alam kong patuloy kang binubuli sa paaralan. Sa makatuwid, binalak kong sabihin sa iyo ang balita ng maaga. Ang aming pamilya ay talagang mayaman. Ang pamilyang Crawford ay may isang malaking industriya sa negosyo sa buong mundo. Alam mo bang 8% ng mga minahan ng ginto, mineral, at petrolyo sa Africa na kabilang sa aming pamilya? Hindi ito kasama ng lahat ng iba pang mga industriya sa Daxtonville at sa ibang bansa. Ano? Agad na humugot si Gerald. Kung ang $1,500,000 ito ay wala pa sa kanyang mga kamay, hindi niya talaga ito pinaniwalaan. Inisip talaga niya na ginagawa lang siya number 1 ng kanyang kapatid. Alam kong nahihirapan kang maniwala sa akin, Gerald, ngunit kailangan mong malaman na dahan-daang tanggapin ang katotohanan. Sa simula, lumaki din ako sa isang mahirap na kapaligiran ngunit sa pagtagal ng ilang oras, unti-unti kong nakilala ang pamumuhay ng lifestyle ng isang mayamang tao. Sa pamamagitan ng paraan, nagpadala ako ng isang bagay sa iyo sa pamamagitan ng surir at dapat itong dumating sa kaninang umaga. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera sa hinaharap. Hindi ko alam kung magkano ang gastos sa Daxtonville ngayon ngunit hindi ka dapat mag-alala, gamitin mo lang ang $1,250,000 sa ngayon. Tatawagan kita ulit sa susunod na buwan. Pagkababa ng telepono ay hindi pa rin makapaniwala si Gerald, palagi siyang nabuhay bilang isang mahirap na tao sa buong buhay niya, ngunit siya ay talagang pangalawang henerasyong mayamang anak. Ang lihim na mayaman na tao. Kabanata 2. Ito ay lumabas na ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay nagsinungaling sa kanya nang sinabi nila sa kanya na nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Pagkatapos nito, diretsyong tumawag si Gerald sa kanyang mga magulang. Una silang nagalit na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ang tungkol sa kanilang kayamanan nang walang pahintulot sa kanila ngunit sa ilang sandali, napagpasyahan nilang humingi na lamang ng tawad kay Gerald. Sinabi sa kanya ng ama ni Gerald na wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito dahil nais niyang itaas siya upang magkaroon ng isang kababaang loob. Pagkatapos nito, maraming ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos ay nag-alis si Gerald ng $100,000 mula sa bangko bago siya mamili kasama ang ilan sa mga black bank card na naipadala lamang sa kanya ng kanyang kapatid. Sa katunayan, hindi pa rin ganap na kumbinsido si Gerald. Panaginip lang ba ito? Labis na nasasabik si Gerald sa oras na ito. Hahaha. Xavier, kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, mabibili kita ng kahit anong gusto mo ngayon. Yuri at Danny, ninsulto mo na at biniro mo ako sa universidad. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon ninyong dalawa sa hinaharap. Mapait na ngumiti si Gerald sa sarili, halos tanghali na nang umalis siya sa bangko. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Gerald at napagtanto niya na ito ay isang tawag sa telepono mula sa pinuno ng kanyang dormitory. Kamusta? Gerald, okay ka lang? Bakit wala ka sa dormitoryo? Oh, naglakad-lakad ako. Ang iilan sa atin ay natatakot sa kamatayan. Sobrang nag-aalala kami sa iyo. Nga pala, kaarawan ni Noemi ngayon. Dahil hindi kanya makontak, tinanong niya ako na tanungin ka kung dumadalo ka ba sa kanyang kaarawan sa gabing ito.
Sinabi niya na nabanggit na niya sa iyo ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ilang araw na ang nakakaraan. Matapos marinig ang kanyang mga salita, tiningnan ni Gerald ang listahan ng mga hindi nasagot na tawag sa kanyang telepono bago niya napagtanto na napalampas niya ang ilang mga tawag mula kay Noemi. Si Naomi ay kamag-aral ni Gerald at hindi lamang siya napakaganda ngunit napakalapit din niya kay Gerald. Bukod kay Xavier, si Noemi lang ang kaibigang babae ni Gerald. Sa katunayan, naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ni Noemi tungkol sa kanyang kaarawan ilang araw na ang nakalilipas. Gayunpaman, wala siyang sinabi sapagkat nagpupumilit na lamang siyang pakainin ang kanyang sarili ilang araw na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, napagpasyahan ni Gerald na mabuhay tulad ng isang normal na tao sa kanyang karaniwang bilog ng mga kaibigan, kaya, bakit hindi siya pumunta sa birthday party? Kailangan kong kumuha ng Reg Along kaarawan para sa kanya, tama. Matapos isabit ang telepono, tumingin sa paligid niya si Gerald at ang nag-akit lamang sa kanya ay ang Hermes shop. Ito ay isang bantog sa buong mundo na tindahan na luho na may dalang mga marangyang item. Kahit na napakamahal nito, maraming pangalawang henerasyon na mayamang anak mula sa universidad ni Gerald ang nagnanais na pumunta dito higit sa lahat dahil sa prestihiyo. Hindi plano ni Gerald na pumasok sa tindahan ngunit bigla niyang naisip ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid ngayon. Nakaramdam siya ng labis na tukso sa oras na ito. Sa una ay nag-aatubili siyang gumastos ng pera ngunit nang maisip niya ang tungkol sa card, agad na bumawas ang pagkakasala ni Gerald. Matapos huminga ng malalim, naglakad agad si Gerald papasok sa Hermes B Boutique Store. Hello sir, ano ang magagawa ko para sa iyo? Isang napakagandang sales girl sa loob ang masalubong sa malubong kay Gerald. Even though there was a trace of contempt in her eyes when she glanced at Charlie's clothes, she was still very polite. Alam niya na ang lahat na pumasok sa tindahan na ito ay karaniwang lilainggan muna sa paligid ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may isang taong kagaya niya na nais na pumasok sa kanilang tindahan ng boutique. Titingnan ko muna ang paligid ng tindahan, agad na sagot ni Gerald. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na pumasok sa isang marangyang tindahan ng B-boutique kaya hindi niya talaga alam kung ano ang bibilhin. Ang cold sales ng sales girl sa mukha niya habang nakatingin kay Gerald. Yuri, maaari mo ba akong bilhan ng isang bag? Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang umabot sa tainga ni Gerald at nakita niya ang isang magandang batang babae na papasok sa tindahan habang nakahawak ito sa braso ng ibang lalaki. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gerald nang lumingon siya at nakita ang mag-asawa. Ito ay walang iba kundi si Yuri at Xavier. Kamusta? Ito ba ang iyong kasintahan, G? Lowell. Ang ganda talaga niya. Sa sandaling nakita ng sales girl na naglilingkod kay Gerald kanina kay Yuri, nagkaroon ng pagbabago sa 180 degree sa kanyang pag-uugali habang binati siya nito ng may ngiti sa labi. Alam ng lahat na si Yuri ay isang pangalawang henerasyon na mayamang anak at siya ay nakakaakit sa kung saan man siya magpunta. Iyon ang dahilan kung bakit sumugod kaagad sa kanya ang sales girl. Rachel, ito ang aking kasintahan, Xavier. Dinala ko siya dito upang tingnan ngayon dahil gusto kong bilhan siya ng isang bag. Namula si Xavier sa oras na ito. Si Yuri ay talagang isang mayamang binata na kinikilala saan man siya magpunta. Sa oras na ito, itinuro ni Xavier ang isa sa mga bag bago niya sinabi, Yuri, gusto ko ang bag na ito. Ang bag ay inilagay sa loob ng isang gabinete at mukhang napakamarangya at engrandi. Ngumiti si Rachel bago niya sinabi, ang bag na ito ay isang edisyon ng collector na ipinakilala sa pagdiriwang ng ika-200 anibersaryo ng Hermes. Mayroong 200 mga unit lamang ng bag na ito na ginawa sa buong mundo at nagkakahalaga ng $55,000. Ano? Gulat na gulat si Xavier at hindi niya mapigil ang humingal ng malakas. Tumalon din ng bahagya si Yuri bago siya ngumiti at sinabi, Rachel, kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang handmade bag na may mahusay na pagkakagawa. Ito ay inilabas lamang noong nakaraang taon at nanalo na ito ng isa sa mga spot sa listahan ng nangungunang 10 kalakal na produkto sa buong mundo, tama ba? Labis na nagulat si Rachel sa malawak na kaalaman ni Yuri. Tila marami kang nalalaman tungkol sa mga bag. Umiling si Yuri bago niya sinabi, gusto kong mag-research ng mga mamahaling paninda ngunit ito talaga ay isang napakamahal na bag. Pagkatapos nito tiningnan ni Yuri si Xavier bago niya sinabi, mahal ko, talagang may kasiya siya kang lasa. Makuha ka namin ng isa pang bag na nagkakahalaga ng $5 o $6,000 sa halip. Mas gugustuhin pang mamatay ni Yuri kaysa bumili ng isang bag sa halagang $55,000. Sinabi ni Xavier na sinabi niya, ang kasintahan ni Alice ay bumili sa kanya ng isang bag na nagkakahalaga ng higit sa $8,000. Kaya, maghihintay ka hanggang sa makakuha ako ng karagdagang alawan sa susunod na buwan, kung gayon. Sa oras na ito, ang iba pang mga tao na narinig lamang na ipinakilala ng Rachel ang bag kay Yuri ay mabilis na pinalibutan ang gabinete na naglalaman ng marangyang bag.
Nang pinag-uusapan ni Yuri ang tungkol sa bag na nagkakahalaga ng $55,000, tila napaka may kaalaman siya. Ang bawat isa ay labis na humanga sa kanyang kaalaman nang makita ni Gerald na iniwan na siya ng sales girl na mag-isa, ayaw na niyang manatili sa boutique shop dahil ayaw niyang makita siya ni Xavier. Sa oras na ito, biglang lumapit ang isang mas batang sales girl kay Gerald bago siya yumuko at sinabi, "Hello sir, paano kita matutulungan ngayon?" Mukhang nagsimula lang siyang magtrabaho bilang isang sales girl. Medyo nahiya pa siya, gayunpaman pinainit nito ang puso ni Gerald sapagkat siya ay magalang. "Oh, gusto kong bumili ng isang regalo sa kaarawan." Sagot agad ni Gerald. "Sir, may shopper's card po kayo. Kung mayroon ka nito, masisiyahan ka sa isang diskwento sa iyong mga pagbili." Kahit na si Gerald ang kauna-unahang customer, hindi niya ito hinusgahan ng simple dahil sa kanyang simple at casual na hitsura. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa kanya sa isang napaka-propesyonal na pamamaraan. "Ay oo, maaari mo bang tingnan ito?" Inilabas ni Gerald ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid bago ipasa ito sa sales girl. Napamulat ng tindig ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang card. Ito, itim na gintong card. Nagpatuloy ang pagtitig ng sales girl kay Gerald na gulat at hindi makapaniwala. Ang binatang ito ay mukhang isang ordinaryong mag-aaral at hindi isang tanyag na mayamang tao. Paano siya maaaring magkaroon ng isang itim na gintong card? Naguluhan si Gerald at tinanong niya, ano ang isang itim na gintong card? Ito ay isang kataas-taasang antas ng card at maaari kang gumastos ng hanggang sa $300,000 sa card na ito, habang ang minimum na halaga para sa bawat transaksyon ay $50,000, Ginoo. Lalo pang naguluhan si Gerald sa oras na ito. Alam niyang mayaman ang kanilang pamilya ngunit hindi niya alam na sobrang yaman nila. "Sir, batay sa mga item na kasalukuyang dinadala namin sa aming tindahan, hindi mo magagamit ang itim na gintong card na ito sa alinman sa mga regular na mamahaling kalakal sa shop na ito. Gayunpaman, madali mong maaabot ang minimum na halaga ng transaksyon kung titingnan mo ang edisyon ng bag ng collector. Dadalhin ko ito sa iyo ngayon." Yumuko ulit ang sales girl bago siya umalis kaagad. Sa parehong oras, si Xavier at Yuri ay nakatingin pa rin sa paligid ng boutique store habang tiningnan nila ang lahat ng mga bag na may hitsura ng paghanga sa kanilang mukha, na unlock ng batang sales girl ang cabinet bago inilabas ang edisyon ng collector. Sumimangot kaagad si Rachel bago niya sinabi, "Wendy, ano sa palagay mo ang ginagawa mo ngayon?" Tumalikod si Wendy at sumagot, "Nais kong ipakita sa isang customer ang bag na ito." "Ito ba ang uri ng bag na dapat mong ipakita sa anumang customer? Kanino mo ito ipinapakita?" Nakasimangot si Rachel habang nakatitig kay Wendy. Tumingin si Wendy sa direksyon ni Gerald habang sinabi niya ng may paggalang, "Ang Ginoo dito." Tumalikod din sina Yuri at Xavier upang tingnan ang direksyon na tinuro ng sales girl bago sila humagalpak ng tawa. "Ha. Hindi napigilan ni Yuri ang tawa nito nang makita niya si Gerald, kung kaya niya, gumulong na sana siya sa lupa habang tumatawa. "Ano ang pinagsasabi mo? Gusto ng lalaking iyon na makita ang bag ng collector?" Tanong ni Yuri sabay turo ng daliri kay Gerald. Ito ay isang malaking biro kay Yuri. Napatingin si Yuri kay Gerald na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha at naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya sa oras na ito dahil maraming tao ang nakatingin sa kanya. Si Rachel ay mayroon ding pangit na ekspresyon sa mukha habang sinasabi, "Wendy, sa palagay mo ba makakaya ng taong ito na bumili ng anuman sa mga bag sa aming tindahan ng boutique? Sinong binibiro mo?" "No, Rachel. That customer has a black gold card. He is our VIP customer." Ha. Tumawa ulit ng malakas si Yuri. "Isang VIP customer. Siya ay isang tanyag na tao sa aming universidad." Sinamon din ng tingin ni Xavier si Gerald na naiinis na sinabi, "Gerald, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit hindi mo umalis kaagad sa lugar na ito?" Ha. Napatingin sa paligid si Gerald habang ang dami ng tao ay patuloy na kinukutya siya. Ang batang sales girl ay inilagay din sa napakahirap na posisyon habang si Rachel ay nakatingin kay Gerald na naiinis. Sa oras na ito, sumampa lang si Gerald sa counter bago niya mailagay ang itim na card na ginto sa counter. "Bibili ako ngayon ng edisyon ng bag ng collector na ito." Kabanata 3. Gerald, bakit ka nagkukunwaring mayaman? Mapanghamong tanong ni Xavier. Gayunpaman, nagulat si Rachel matapos mailagay ni Gerald ang black gold card sa counter. Ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ito para sa mga mamahaling tindahan ay magagamit lamang sa pinakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo. Walang duda na ang may-ari ng itim na gintong card ay talagang napayaman at makapangyarihan. Sa kabilang panig, mabilis na dinala ni Wendy ang card reader sa counter. Pagkatapos nito, ipinasok ni Gerald ang kanyang kaarawan sa card reader bilang passcode at matagumpay ang transaksyon. Matagumpay na nakumpleto ang transaksyon. Oh my God!
Gulat ang lahat ng tao. Ay nako, nabili lang ba ng batang ito ang edisyon ng bag ng collector ng Hermes na nagkakahalaga ng $55,000? Napakayaman talaga niya. Talaga bang isang mapagpakumbabang anak na mayaman ang pangalawang henerasyon na ito? Lahat ay nakatingin kay Gerald na may maapoy na mga mata sa oras na ito, kahit si Yuri ay nakatitig kay Gerald na hindi makapaniwala. Paano maaaring ang yaman na ito ay yumaman? Nakaramdam siya ng matalim na sakit sa kanyang puso, bukod dito, ipinapakita pa rin niya ang kanyang kaalaman sa lahat ng mga mamahaling kalakal bago ito, ngayon, wala siyang ibang hitsura kaysa sa isang payaso. Si Xavier ay may isang hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha sa oras na ito. Ikaw, Gerald, saan mo nakuha ang card na ito? Paano niya maaaring bilhin ang bag na nagkakahalaga ng $55,000 tuwing nais niya? Hindi makapaniwala si Xavier na nagmamay-ari din si Gerald ng isang Universal Global Supreme Shoppers card. Kahit na ang card na marangyang mamimili ay napakahalaga sa sarili nitong. Nabili lang niya ang bag ng mag-isa. Ito ba ay totoo? Sinulyapan ni Gerald si Xavier ngunit wala man lang siyang sinabi, nararamdaman pa rin niya ang matalim na sakit sa kanyang puso ngunit nanlamig siya ng malamig kay Xavier. Sa oras na ito, naisip ni Gerald sa kanyang puso, ang aking kapatid na babae ang siyang nagbigay sa akin ng card na ito at talagang makakabili ako ng isang bagay na nagkakahalaga ng hanggang $300,000. Sir, ibabalot ko agad sa iyo ang item na ito. Mangyaring maghintay ng kalahating oras. Ito ay isang napakamaluho na produkto kaya dapat nating tiyakin na ang packaging para sa bag ay perpekto. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Gerald sa dami ng tao na nakatitig sa kanya ng masidi. Matapos niyang tanggihan ang serbisyo sa pambalot, kinuha ni Gerald ang bag sa kanyang kamay habang naghahanda siyang umalis kaagad. Sandali lang. Tumigil ka dyan. Si Yuri ay may pangit na ekspresyon sa mukha habang naglalakad sa harap ni Gerald upang pigilan siyang umalis. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Gerald, ngumuso si Yuri bago niya tinuro ang itim na gintong card sa kamay ni Gerald. Pinaghihinalaan ko na ninakaw mo ang itim na gintong card mula sa orihinal na may-ari nito. Kung sa bagay, hindi gaano kahirap magnakaw ng password ng isang tao o passcode sa ngayon. Pagkatapos nito, tiningnan ni Yuri si Rachel bago niya sinabi, Rachel, payuhan ko kayo na tawagan ang manager mo upang alamin agad ang bagay na ito. Kung ang itim na gintong card na ito ay talagang ninakaw, mag-iiwan ito ng napakasamang reputasyon para sa iyong tindahan ng butik kapag nalantad ang bagay na ito. Nagbalik sa katinoan si Xavier sa oras na ito at mabilis siyang nag-gym, oo, Rachel. Paano ang isang taga-tamo tulad ni Gerald na posibleng nagmamay-ari ng isang kataas-taasang card at makakabili ng isang napakahalagang bag? Si Xavier ay hindi pa rin makapaniwala, naramdaman ni Rachel na ang sinasabi nila ay may ganap na kahulugan. Sa makatuwid, tumingin siya kay Gerald bago niya sinabi, Sir, mangyaring maghintay ka muna dito sandali. Darating agad ang manager namin dito. Pagkatapos nito, hinironggan ng lahat ang paraan ni Gerald na para bang sinusubukan nilang pigilan ang isang manloloko na makatakas. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na magdulot ng labis na kaguluhan dahil lamang sa nais niyang bumili ng isang bag, gayunpaman, alam niya na hindi siya makakaalis ngayon kahit na gusto niya, nakatayo lang siya rito at may tiyagang naghintay para sa manager ng tindahan. Sa lalong madaling panahon, isang babae na nasa edad na 30 taon na ang suot na napaka-elegante ang lumitaw sa harap ng karamihan ng tao, agad na sinabi ni Rachel sa manager na hinala niya si Gerald bilang isang pandaraya na ninakaw ang itim na gintong card ng iba. Tumingin ang manager kay Gerald bago siya ngumiti at sinabi, humihingi ako ng pasensya, ngunit kung wala kang pakialam, maaari mo akong payagan na suriin ang iyong itim na gintong card. Siya ay napakamagalang at magalang dahil siya ang tagapamahala ng tindahan at hindi niya hinusgahan ang kanilang mga customer sa pamamagitan lamang ng kanilang pagpapakita. Naramdaman ni Gerald na napakawalang magawa sa oras na ito at maabot lamang niya ang kanyang itim na gintong card sa manager nang hindi sinabi, nagdala ang manager ng isang espesyal na card reader pagkatapos nito, husay niyang inilagay ang card sa loob. Sir, pwede po bang ibigay mo sa akin ang iyong apelyido? Nais ko ring malaman ang iyong numero ng pagkakakilanlan, magalang na hiling ng babaeng manager. My name is Gerald Crawford and my sister's name is Jessica Crawford. Kahit na inilagay ng kanyang kapatid ang kanyang petsa ng kapanganakan bilang passcode para sa kanyang mga card, hindi sigurado si Gerald kung ang card ay nasa ilalim ng kanyang pangalan o ng kanyang kapatid. Inabot din ni Gerald ang kanyang identification card sa manager nang walang pag-aalinlangan. Tingnan natin kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili ngayon. Sambit ni Yuri habang nagtatawanan. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang cellphone upang makapag-file siya ng ulat ng pulisya sa oras na malaman nila ang totoo tungkol kay Gerald. Ang babaeng manager ay nagpatuloy sa kanyang inspeksyon.
Makalipas ang ilang sandali, isang hitsura ng sindak ang sumilay sa kanyang mga mata nang makita niya na si Gerald talaga ang may-ari ng itim na gintong card, siya ay talagang isang kataas-taasang kasapi at nangangahulugan ito na siya ay miyembro ng isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo. Sumabog agad ang manager sa malamig na pawis. Damn it! Talagang ginawang masaktan siya ni Rachel ng isang mahalagang at malakas na customer. Kinuha ng babaeng manager ang card sa kanyang kamay bago siya lumakad kay Gerald at yumuko sa harap niya sa isang magalang. Mahal na G. Crawford, humihingi ako ng paumanhin kung nasaktan kita. Mangyaring payagan akong ibalik sa iyo ang iyong itim na gintong card. Ano? Natigilan ang lahat. Si Rachel ay nakatayo sa daan ni Gerald sapagkat sinusubukan niyang pigilan siyang umalis at naramdaman niya ang labis na kahihiyan sa oras na ito. Manager, sigurado ka na hindi nagkamali? May-ari ba talaga ang taong ito ng black gold card? Tinaas ng babaeng manager ang kanyang kamay at hinampas sa mukha si Rachel. Tumabi ka na. Tinakpan ng kamay ni Rachel ang mukha niya nang mabilis itong tumabi. Nataranta sina Yuri at Xavier. Alam ng babaeng manager na kilala nilang dalawa si Gerald at sila ang nagtatangkang pagbibiro at mapahiya siya. Sa makatuwid, naisip niya na mas makakabuti kung makamit niya ang pabor ni Gerald sa pamamagitan ng paghabol sa kanilang dalawa sa labas ng tindahan ng Hermes ngayon. Mabilis na lumapit ang manager kina Yuri at Xavier bago niya sinabi, paumanhin, ano ang sinusubukang patunayan ninyong dalawa? Bakit mo hinimok ang aming sales girl na masaktan ang aming pinakamahalagang customer? Tumingin si Yuri sa manager bago niya sinabi, binibigyan ko lang kayo ng babala bilang isang mabait na kilos. Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan ngunit kung wala kang bibilhin, talagang pahahalagahan namin ito kung umalis ka agad sa aming tindahan. Napakatalas at malamig na mga salita ng babaeng manager, hinahabol niya sila palabas ng tindahan. Tumingin si Xavier kay Yuri, inaasahan na mailalabas niya sila sa nakakahiyang sitwasyon, gayunpaman, pawis na pawis din si Yuri sa oras na ito. Kahit na nagmula siya ng pera upang makabili ng isang bag na nagkakahalaga ng $10,000, wala pa rin siya kumpara kay Gerald. Si Gerald ay isang kataas-taasang customer. Halika na. Napangisi ng ngipin si Yuri sa galit habang hinihila niya si Xavier palabas ng tindahan. Sa oras na ito, si Rachel ay nakayuko din sa harap ni Gerald. Paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford. Pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon at nagsisi talaga siya sa paghusga sa kanyang mga customer sa kanilang hitsura. Pumikit si Gerald sa kanya at simpleng ngumiti siya kay Wendy bago niya sinabi, maraming salamat sa lahat ng gulo ngayon. Hindi kita kailangan balutan ng bag para sa akin dahil nagmamadali ako. Palm. Pagkatapos nito, kinuha ni Gerald ang bag sa kanyang mga kamay bago siya umalis kaagad. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo siya sa isang laban sa pera. Sa katunayan, hindi siya ang uri ng taong gagastos ng labis. Gayunpaman, sa wakas ay isang ordinaryong tao si Gerald na maaaring mabuhay ng kanyang buhay nang hindi nag-aalala tungkol sa pera. Pagkaalis sa tindahan ay nagsimulang tumunog muli ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Naomi. Naririnig ni Gerald ang nag-aalalang boses ni Noemi sa kabilang dulo nang sinagot niya ang tawag. Gerald, wala akong pakialam kung ano ang tingin ng ibang tao tungkol sa iyo ngunit isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan. Kailangan mong pumunta sa aking birthday party ngayong gabi. Narito na ang lahat ng iyong mga kasama sa dormitoryo. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, sige, pupunta ako doon. Nga pala, tiyaking maganda ang hitsura mo ngayon. Nais kong magpakilala sa iyo. Sinabi ulit ni Naomi sa telepono, napailing na lang si Gerald na walang magawa. Dahil hindi niya kayang ibigay kay Noemi ang bag nang hindi ito nababalot, lumakad si Gerald sa isang kalapit na supermarket upang bumili ng isang plastic bag sa halagang 20 sentimo. Pagkatapos nito, inilagay niya ang bag ng Hermes sa pulang plastic bag, sumakay siya ng taxi bago siya sumugod sa Jade Restaurant. Sa oras na ito, sa Jade Restaurant, binabanan ni Noemi ang telepono bago siya ngumiti sa batang babaeng may buhok na nakaupo sa tabi niya. Ang batang babae ay ganap na maganda at mukha siyang isang diyosa. Alice, si Gerald ay isang matalik kong kaibigan. Napakagaling niya at may pagkaaral na tao. Gusto kong ipakilala sa kanya sa paglaon. Suot ni Alice ang kanyang earphones at nanginginig ang mga paa habang nakikinig ng musika at napakapuro at ganda niya talaga. Okay. Sina Alice Bradford at Naomi ay magkaibigan sa pagkabata na magkasama na lumaki at nag-aral sila sa iisang pamantasan kahit na nakikibahagi sila sa iba't ibang larangan. Dahil kaarawan ngayon ni Noemi, inimbitahan niya si Alice at ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa dormitoryo na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama siya. Sa oras na ito, alam din ni Noemi na kahit isang diyosa si Alice, siya ay walang asawa mula noong high school at kasalukuyan siyang naghahanap ng kasintahan. Binuksan ni Alice ang isang bote ng katas habang inumin niya ito sa kaaya-aya. Sa oras na ito, bumukas ang pinto.
Kabanata 4. Gayunpaman, ang taong pumasok sa pintuan ay hindi si Gerald. Danny, anong ginagawa mo dito? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Noemi pagkakita niya kay Danny, pareho silang magkaklase at si Noemi ay malapit sa kanila. Gayunpaman, nalaman ni Noemi kaninang umaga na niloko ni Danny si Gerald. Sa makatuwid, nawala ang galit ni Noemi kay Danny, hindi inaasahan na ang taong ito ay sobrang makapal ang balat at talagang pumunta siya rito kahit na pinagagalitan lang siya. Naomi, galit ka pa ba? Nagbibiro lang ako kasama si Gerald kagabi. Sino ang mag-aakalang ihahatid niya ang kahon kay Yuri? Sagot ni Danny habang ngumiti siya ng masigla, marami rin sa kanyang mga kasama sa kwarto ang sumama din sa kanya at lahat sila ay nagdala ng mga regalo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang pamilya ni Noemi ay napakayaman din at inalok na ni Noemi na tulungan si Gerald ng maraming beses. Gayunpaman, palaging tinanggihan ni Gerald ang kanyang mabuting kalooban. Kilala ni Danny si Noemi mula pa noong sila ay nasa high school. Naomi, ito ba ang Gerald na ipapakilala mo sa akin? Ano ang nangyayari? Tanong ni Alice habang nakatitig kay Danny. Pagkakita na lang ni Danny kay Alice, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Sa katunayan, nais na niyang makilala si Alice mula pa noong unang panahon. Si Alice ang pinakamagandang batang babae na nakita niya sa Broadcasting and Media Department. Sa oras na ito, ang tanging dahilan kung bakit nagtipon siya ng lakas ng loob na walang balak na dumating at humingi ng tawad kay Noemi ay dahil alam niyang nandito rin si Alice. Pagkarinig ni Danny ng mga salita ni Alice, mabilis niyang sinabi, "Kumusta, ang magandang Alice? Kaklase ko si Gerald. Isa siyang kakulangan na pinagtawanan ko kahapon." Hahaha. When Danny recalled that Gerald had delivered some birth control supplies to his ex-girlfriend last night, Danny could not help but laugh out loud. Manahimik ka nga. Sagot ni Noemi habang nakatingin kay Danny. Sa oras na ito, may isang kakaibang ekspresyon sa mukha si Alice. Mayroon bang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mahirap at mayamang mag-aaral? Ang mga kasama sa bahay ni Gerald ay mayroon ding napakapangit na ekspresyon ng kanilang mga mukha sa oras na ito. Okay. Wala na akong sasabihin pa. Tumawa si Danny bago sinabi niya, "Naomi, bakit hindi mo tingnan ang nakuha ko para sa iyo?" Tuldok-tuldok panipi. Sa oras na ito, may nagtulak ulit ng pinto. Pagkabukas ng pinto, lumakad si Gerald na may dalang isang pulang plastic bag sa kanyang kamay. "Gerald, narito ka na sa wakas." Agad na tumalon si Noemi na may ngiti sa labi. Tumango si Gerald bilang pagkilala at agad niyang napansin si Danny, na nakatitig sa kanya na may isang mapanuyang ekspresyon sa mukha. Sa katunayan, si Danny ay may isang mapagpakumbabang ekspresyon sa kanyang mukha kung ito ay anumang iba pang henerasyon na mayamang anak. Gayunpaman, ngayon din si Gerald ito, tinaas din ni Alice ang kanyang ulo upang tumingin kay Gerald sa oras na ito. Sa katunayan, gusto talaga maghanap ng kasintahan ni Alice, ngunit nasabi niya kaagad na si Gerald ay marahil ay hindi mula sa isang mayamang pamilya. Wala sa isip si Alice kung galing siya sa isang ordinaryong pamilya basta gwapo at kaakit-akit siya. Gayunpaman, kahit na gwapo si Gerald, masasabi ni Alice na ang lahat ng mga damit na suot ni Gerald mula ulo hanggang paa ay hindi nagkakahalaga ng higit sa $50. Masyado siyang ordinary. Nang maisip ni Alice ang binanggit ni Danny kanina, ang kanyang impression kay Gerald ay umabot sa isang bagong mababang punto. Puno ng pagkabigo ang mukha ni Alice. "Gerald, this is Alice. Alice, ito ang aking kaibigan, Gerald." Pinakilala nilang dalawa ni Noemi na may ngiti sa labi. Tumango si Gerald bago siya sumagot, "Hello, my name is Gerald. Masaya akong makilala, Alice." Magalang na inabot ni Gerald ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Alice na tumingin kay Gerald. Sa halip, simpleng lumingon siya at nagpatuloy sa paghigop ng kanyang katas. Nakabitin sa hangin ang kamay ni Gerald at ilang sandali pa ay kinailangan niyang ibalik ang kamay niya sa sobrang sakit. Alam ni Noemi na ang kanyang matalik na kaibigan ay palaging mayroong ganoong personalidad. Kung interesado siya sa lalaki, mas marami siyang mapag-uusapan. Kung hindi man, simpleng papansinin lamang niya siya ng buo. Hindi sinabi ni Gerald tungkol dito, pa-impulse siyang naglakad upang umupo sa mesa. Sa oras na ito, nakita ni Danny ang pulang plastic na bag sa kamay ni Gerald. Agad na sinabi ni Danny, "Well, Gerald, kaarawan ni Noemi ngayon. Kaya, anong regalo sa kaarawan ang nakuha mo rito? Bakit hindi mo ito ipakita sa amin?" Hindi na nakatiis ang pinuno ng dormitory ni Gerald at mabilis niyang tinanong, "Danny, bakit palagi mong sinusundo si Gerald?" Paimpal na tumawa si Danny sapagkat nasisiyahan siya sa panunuya at pagtawa sa iba. Sumulyap si Danny kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha bago niya inilabas ang Reg Along binili niya para kay Noemi. Nabili din pala ni Danny ang isang itim na branded bag para sa kanya. "Naomi, binili ko ito para sa iyo. Isang bag ng Hermes." Pagkalabas pa lang ni Danny ng bag, naintriga agad si Alice at lahat ng mga magagandang kasama sa kwarto. Isang Hermes bag.
Ang presyo sa merkado para sa isa sa mga bag ay hindi bababa sa $8,000, tama ba? Ang lahat ng magagandang batang babae ay kaagad na may ibang impression kay Danny, ang taong ito ay talagang napakamapagbigay. Si Alice, ang diyosa na palaging napakalamig sa iba, ay hindi maiwasang masulyap kay Danny sa oras na ito. Hindi naman ganun kamahal. Alam na alam ng tatay ko ang manager sa Hermes, kaya binili ko ito sa $7,900. Ngumiti si Danny habang nasisiyahan siya sa kamanghamanghang tingin na binibigay ng lahat sa kanya sa oras na ito, kahit na kinamumuhian talaga ni Noemi si Danny, kinuha niya ito sa kanyang kamay nang hindi nagsasabi ng iba pa. Ang Hermes Rumble talaga ang pinakabagong bag na inilunsad ni Hermes. Napakapopular nito sa Macau, Hong Kong, at Taiwan. Ang eksaktong bag na ito ay nagkakahalaga ng $12,000 doon. Hindi mapigilan ni Alice na mapanganga nang marinig ang mga sinabi ni Danny. Nakita ni Danny ang ekspresyon ng mukha ni Alice at mabilis niyang sinabi, "Alice, ano ang palagay mo tungkol sa bag na ito? Karaniwan bang gumagawa ka ng pagsasaliksik tungkol sa mga mamahaling kalakal?" Tumingin si Alice kay Danny at sa wakas ay ngumiti siya ng mahina bago siya sumagot, "Gusto kong bilhin ang eksaktong parehong bag na ito bago ito ngunit ang presyo ay masyadong mataas." Tuldok-tuldok panipi. Mabilis na sagot ni Danny, "Alice mahal, kukuha ako ng isa para sa iyong kaarawan. Ang $8,000 ay hindi maraming pera sa akin pa rin. Bukod dito, alam ko ang lahat na nagtatrabaho sa Hermes B Boutique Store sa tapat ng aming universidad." Walang sinabi si Alice ngunit simpleng ngumiti siya kay Danny kahit na hindi niya personal na kilala si Danny, narinig na niya ang tungkol sa kanya noon at alam niyang playboy siya, hindi inaasahan, napakatapang din niya at mapagbigay. Hindi mapigilan ni Alice na makaramdam ng kaunting paghanga sa kanya sa ngayon. Pagkatapos nito, ang pinuno ng dormitory ni Gerald at ang lahat ng kanyang mga kasama sa silid ay naghahain din ng kanilang mga regalo kay Noemi, sunod-sunod. Ang kanilang mga regalo ay natural na hindi kasing mahal ng marangyang Reg along si Danny, ngunit ang bawat isa sa kanilang mga regalo ay nagkakahalaga din ng $300 hanggang $400. Ayaw makagambala ni Gerald at simpleng plano niyang ibigay ang regalo kay Noemi matapos ang lahat. Gayunpaman, sa oras na ito, tiningnan ni Danny ang pulang plastic bag na nasa kamay ni Gerald bago siya ngumisi at sinabing, "Gerald, mangyaring ipakita sa amin kung ano ang binili mo para kay Noemi. Tingnan lamang ang plastic bag sa iyong kamay. Napakasaya talaga. Danny, pwede ka bang manahimik? Masayang masaya ako kahit anong ibigay sa akin ni Gerald." Binalaan ulit ni Naomi si Danny, gayunpaman, nakatingin din si Noemi kay Gerald na may pag-asang ekspresyon sa mukha. Medyo nagsisi si Gerald sa kanyang kilos dahil nagmamadali siya, ayaw niyang maghintay ng kalahating oras para ibalot sa kanya ng sales girl ang bag, naisip niya na ito ay magiging isang simpleng pagtitipon lamang kasama ang ilan sa kanilang mga malapit na kaibigan. Hindi niya inaasahan na nandito rin si B** star Danny. "Naomi, binilhan din kita ng isang bag." Sambit ni Gerald habang kinukuha ang bag sa plastic bag. Nakasimangot si Alice sa oras na ito dahil hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay napakahirap. Hindi talaga siya makapaniwala. "Wow!" Sigaw ni Danny kaagad paglabas ni Gerald ng bag. Pinili din talaga ni Gerald si Naomi ng isang Hermes bag. Pinili niya rin siya ng isang mamahaling item. "Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan sa merkado ang binili mo ng bag? Mura ba?" Ang mga salita ni Danny ay tumawa agad ang lahat ng mga batang babae na naroroon. Alice shook her head slightly at this time. She originally thought that even though Gerald was poor, he would probably be a good friend. Gayunpaman, simpleng tumingin lamang si Alice kay Gerald ngayon. Ito ang limitadong edisyon ng bag ng Hermes ng collector na inilunsad sa panahon ng kanilang ika-200 anibersaryo. Mayroong 200 mga unit lamang ng bag na ito sa mundong ito at ang bawat isa sa mga bag na ito ay nagkakahalaga ng $55,000. Nakilala agad ni Alice ang bag. Marami ding mga ginaya sa internet at ang peking bag ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $100. Gayunpaman, gaano man kabuluhan ang isang tao, hindi nila bibilhin ang peking bersyon ng bag na ito dahil nakakahiya talaga na gumamit ng peking high-end na produkto. Hindi naman magalang si Alice nang masulyapan niya si Gerald. Pinasakit siya ng taong ta. Nauna nang naisip ni Noemi na bibili si Gerald ng ilang mga gadget para sa kanya ngunit hindi talaga niya inaasahan na bibili siya sa kanya ng imitasyon na item. Gayunpaman, ngumiti pa rin si Noemi habang sinasabi, "Salamat, Gerald. Lubos akong nagpapasalamat at masaya kahit anong makuha mo ako ngunit hindi mo dapat gastusin ang napakaraming pera sa hinaharap. Ang $100 ay maraming pera para sa iyo." Nais ni Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili at sabihin kay Naomi na ito ay isang tunay at orihinal na Hermes bag ngunit nakikita niya na binibigyan na siya ni Alice at mga kasama nito ng mga kasuklam-suklam na hitsura.
Sa makatuwid, alam niya na walang sino man ang maniniwala sa kanya kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili at baka mapunta siya sa lalong paghamak sa kanya. Sa oras na ito, tiningnan ni Alice si Noemi bago niya sinabi, Noemi, bakit ka naging kaibigan ng isang hindi maaasahang tao? Ayokong mailagay ni Noemi kay Gerald sa isang mahirap na posisyon. Sa makatuwid, sinubukan niyang baguhin ang paksa. Sige, lahat, aking kaarawan ngayon at talagang masaya ako na maipagdiwang ito sa inyong lahat. Halika, gumawa tayo ng toast. Si Alice at ang mga kasama sa silid ay nagpatuloy sa pagtitig kay Gerald na naiinis habang ang iba pang mga lalaki ay hindi talaga tumugon, pasimpleng ngini siya ni Danny at ng kanyang mga kaibigan si Charlie. Ayaw ni Gerald na pahirapan si Noemi dahil alam niyang nahuli siya sa pagitan niya at ng mga kasama nito, mabilis siyang tumayo at sinabi, Naomi, happy birthday sa iyong ngunit naalala ko lang ang isang bagay na dapat kong gawin pabalik sa aking dormitoryo kaya aalis muna ako. Magsaya ka. Alam ni Gerald na sobra siya kaya tumayo siya upang umalis kaagad. Gerald. Kabanata 5. Lumabas kaagad si Gerald ng silid sa oras na ito, hinabol agad ni Naomi at ng pinuno ng dormitory ni Gerald na si Harper si Gerald. Anong ginagawa mo? Hindi ko sinabi na ayoko ng regalo mo, nag-aalalang sabi ni Noemi. Nagsalita din si Harper sa oras na ito. Gerald, huwag kang umalis. Manatili at maghapunan bago ka pumunta. Kung aalis ka ngayon, mag-asawa na tayo dito. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, You guys can continue, have fun here. Mayroon talagang isang bagay na dapat kong gawin ngayon ngunit sana maniwala kayo ay hindi ako ang uri ng tao na bibili ng isang bagay na huwad. Hindi alam ni Gerald kung maniniwala ang mga kaibigan sa kanya. Habang iniisip niya ito, masisisi lamang ni Gerald ang kanyang kapatid sa pagbibigay sa kanya ng card ng isang minimum na halagang gagastos na $50,000 kahit na patuloy na kinukumbinsi ni na Harper at Naomi si Gerald, nagpa siya pa rin siyang umalis sa huli. Nag-iwan ba talaga ang mangganganak na iyon? Nakangiting tanong ni Danny sa sandaling bumalik sina Naomi at Harper sa silid, sumagot si Harper, Danny, hindi mo ba mababago ang target ng pang-aapi mo? Bakit mo palaging binubuli si Gerald? Hindi ba siya sapat na kawawa? Hindi na ito matiis ni Harper. Hahaha, siya mismo ang humiling nito mismo. Bakit siya bumiling isang pekeng Hermes bag upang regaluhan si Noemi? Bukod dito pinili pa niyang bigyan siya ng isang pekeng item ng collector ng limitadong edisyon. Siya talaga ang pinakapangit. Nakangiting ngisi lamang si Alice habang umiling naglakad si Gerald sa kalsada ng walang emosyon sa kanyang mukha pagkalabas ng restaurant, kapag talagang mahirap si Gerald, ang gusto lang niya ay yumaman. Gayunpaman, ngayon na siya ay puno ng cash, wala siyang naramdaman na anumang espesyal, bukod dito, binili niya ang kanyang kaibigan ng isang bag na nagkakahalaga ng higit sa $55,000 ngunit siya ay hinamak at pinatulan pa rin. Kagaya ng iniisip ni Gerald kung saan siya dapat magtungo, bigla siyang tumanggap ng tawag sa telepono, ito ay isang tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid na si Jessica, sinagot kaagad ni Gerald ang tawag. Ate, Gerald, anong ginagawa mo ngayon? Hindi naman ako abala. Kung ikaw ay malaya, maaari mo ba akong gawing pabor? Nag-uusisa si Gerald sa puntong ito. Alam mo bang Mayberry Commercial Street? Namuhunan ako sa kalyeng iyon at binuo ito nang bumalik ako sa bansa upang makita ka 4 na taon na ang nakakalipas. Kailangan kong pumirma ng isang kontrata sa pag-renew kasama ang ilan sa mga namumuhunan ngunit hindi ako makakabalik sa bansa ngayon. Noon, isinama ko ang iyong pangalan sa pagbuo ng proyekto. Sa makatuwid, ang Mayberry Commercial Street ay nabibilang sa aming dalawa. Magiging pareho kahit na pumirma ka sa kontrata. Pumunta at i-renew ang kontrata para sa akin. Kamusta? Gerald, narinig mo ang sinabi ko. Siyempre, narinig ni Gerald ang lahat ng sinabi niya, gayunpaman talagang nalito siya sa oras na ito. Mayberry Commercial Street. Iyon ang isa sa mga highlight ng Mayberry City. Mayroong maraming iba't ibang mga tindahan at mga negosyo na itinatag sa kalyeng komersyal, mayroon ding isang lugar na tinatawag na Wayfair Mountain Entertainment sa tuktok ng burol sa kahabaan ng komersyal na kalye. Ito ay isang lugar na palaging bibisitahin ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa Mayberry City, so, according to his sister, they own the entire Mayberry Commercial Street. Ate, sinasabi mo ba sa akin ang totoo? Pagmamayari namin ang kalsada sa komersyo. Damn it. Matagal na kitang kausap at sa totoo lang akala mo nagbibiro lang ako. Bakit ako magbibiro tungkol dito? Hindi ako makisali sa napakaraming industriya ng mag-isa, at iyon ang dahilan kung bakit ginamit ko ang iyong card ng pagkakakilanlan. Pagmamayari mo ang kalahati ng komersyal na kalye ngayon. Nakausap ko na si Zach, ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Kapag dumating ka na doon mamaya, sabihin mo lang sa kanya ang iyong pangalan at ipaalam sa kanya na ikaw ang pangalawang boss. Ako, okay, yun lang.
May dadaluhan pa ako kaya tatambay muna ako. Beep beep beep, hawak ni Gerald ang telepono sa kanyang kamay at tuluyan siyang nagwawala sa mga salita, hindi pa siya nakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment dati at hindi niya alam kung ano ang aasahan. Huminga ng malalim si Gerald bago siya bumati ng taxi at dumiretso sa Wayfair Mountain Entertainment, pinagsama ang Wayfair Mountain Entertainment na kainan, aliwan, at tirahan sa isang gusali, ito ay isang malaking manor na matatagpuan sa burol ng Mayberry Commercial Street. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo bago lumakad papunta sa manor, sir, mangyaring maghintay. Hindi inaasahan na napahinto si Gerald ng ilang magagandang ginang sa pagpasok niya sa manor. Sir, nagreserba ba kayo ng lugar dito ngayon? Mabilis na tanong ng isa sa mga batang babae habang nakatingin kay Gerald, ang mga batang babae na ito ay responsable para sa lahat ng pagtanggap sa front hall at nasanay na sila sa pagtanggap ng maraming mga panauhin sa VIP. Gayunpaman, bihis na bihis si Gerald kumpara sa lahat ng iba pang mayaman at makapangyarihang tao na karaniwang bumibisita, kahit na ang mga magagandang batang babae ay may paghamak sa kanilang mga mata, magalang pa rin sila kay Gerald. Hindi ako nagreserba ng upuan ngunit narito ako upang maghanap para sa isang tao, sagot ni Gerald habang nakangiti. Sa oras na ito, sinulyapan niya ang mga magagandang batang babae na nasa harapan niya at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ang Wayfair Mountain Entertainment ay itinuturing na isang engkanto sa Mayberry City. Ang 5 o 6 na tumatanggap na ito ay kagaya ng mga mag-aaral na nagtapos lamang sa kolehiyo, lahat sila ay labis na maganda at mayroon silang mga perpektong figure tulad ng mga modelo. Dito ka para maghanap ng iba. Sino ang hinahanap mo? Hindi mapigilan ng mga magagandang dalaga na sumimangot nang marinig ang mga sinabi ni Gerald. Sa oras na ito, mayroong isang pahiwatig ng lamig sa kanilang mga tinig. Narito ako upang hanapin si Zack. Alam ni Gerald na lahat ng mga babae ay mababa ang tingin sa kanya ngunit sinabi niya rin sa kanila ang totoo. Matapos marinig ang salita ni Gerald, ang ilang mga batang babae ay nagpalitan ng tingin, hinahanap mo si G. Lyle. Alam ba ng kawawang ito kung sino si G. Lyle? Si G. Lyle ba talaga ay isang tao na nakikita niya kahit kailan niya gusto? Sa oras na ito, sa wakas ay napagpasyahan nila na si Gerald ay isang kakulangan lamang na narito upang maranasan kung ano ang pakiramdam na maging mayaman. Kung sa bagay, ang Wayfair Mountain Entertainment ay isang tanyag na lugar na hindi marunong pumasok ang marami, magkakaroon din ng iba tulad ni Gerald na darating upang sabihin na naghahanap sila para sa isang tao dahil lamang sa nais nilang tingnan ang paligid ng manor. Gayunpaman, ayaw nilang ibagsak siya, ang mga magagandang batang babae ay pawang nagtapos sa kolehiyo. Sa oras na ito, kahit na kinamumuhian nila si Gerald para sa kanyang mga aksyon, sinubukan nilang manatiling mapagpakumbaba at magalang. Sir, kakailanganin mong gumawa ng appointment ng maaga kung nais mong makipagkita kay G. Lyle. Mangyaring umalis kung hindi ka pa nakakagawa ng appointment upang salubungin siya. Sa oras na ito, agad na alam ni Gerald na ang mga batang babae ay ipinapalagay na nandyan siya ng simple dahil nais niyang tumingin sa paligid ng manor. Pagkatapos nito, naisip niyang tawagan si Jessica upang makontak niya si Zack sa kanyang ngalan. Miss Jane, anong ginagawa mo? Ngayon ko lang napagtanto na ang sinumang maaaring makapasok sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang taong nagsalita lamang ay isang binata na may langis ang buhok at siya ay nakadamit ng napakahusay habang kasama siya ng isang kaakit-akit na binibining babae na may mabibigat na pampaganda. Napatingin ang binata kay Gerald na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha habang nakangiti sa pagtanggap. Sebastian, hindi mo ba sinabi na ito ang pinakamarangyang lugar sa Mayberry City? Bakit may isang tulad niya dito? Tanong ng babae sa isang mabuong pamamaraan, ang ilang mga tao ay ipinanganak lamang sa ganitong paraan at wala silang kakayahang ipahayag ang kanilang mga damdamin ng walang anumang panlalait. Ang nangungunang receptionista, si Jane, ay mabilis na humingi ng paumanhin sa binata at sinabing, paumanhin, G. Lewis. Haharapin namin ito sa lalong madaling panahon. Inisya ni Sebastian bago sinabi, mabuti nga. Mag-host ako ng isang pangkat ng aking mga kaibigan mula sa ibang bansa dito sa paglaon at sa palagay ko ang manor na ito ay talagang simbolo ng Mayberry City. Sa makatuwid, inaasahan kong hindi mo mapapasama ang lugar na ito ng walang dahilan. Miss Jane, sana maintindihan mo na ang aking ama ay napakalapit sa iyong boss na si G. Lyle at madalas silang kumain ng magkasama. Mas naging kagalang-galang si Sebastian nang banggitin niya si G. Lyle. Nang marinig ng babaeng nasa braso niya na nakikilala ni Sebastian si Zack, ngumiti siya kaagad dahil si G. Lyle ay isang kilalang tao sa Mayberry City at wala siyang ideya na si Sebastian ay sobrang konektado. Sa oras na ito, lahat ng magagandang batang babae sa reception counter ay nakatingin din kay Sebastian sapagkat lahat sila ay umaasang akitin ang kanyang pansin. Nagmamadaling tumango si Jane bago siya sumagot, oo, naiintindihan ko, G. Lewis. Pagkatapos nito, tiningnan ni Jane si Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa mukha.
Sir, umalis ka agad. Huwag maging sanhi ng anumang kaguluhan sa aming pagtatatag. Kung hindi man wala na akong ibang pagpipilian kundi tumawag para sa seguridad. Sige, lalabas na lang ako at tatawag muna. Huminga ng malalim si Gerald bago siya lumabas ng manor. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa niya habang palabas ng manor. Champagne. Anong poser? Siguradong faker siya, sabi ni Sebastian sa malamig na pamamaraan. Mangyaring huwag masaktan, G. Lewis. Ang ganitong uri ng sitwasyon paminsan-minsan ay nangyayari sa Wayfair Mountain Entertainment. Mabilis na pinayapa ni Jane si Sebastian na may ngiti sa labi. Tumango si Sebastian bago niya sinabi, "O tingnan mo. Nandito na ang mga kaibigan ko. Bakit hindi ka sumama at mag-inuman sa amin mamaya? Talagang mapupunta ako kung may oras ako, G. Lewis." Nakangiti nang umiti si Jane. Tumingin si Sebastian kay Jane na may perverted expression sa mukha bago siya tumango. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang wallet mula sa kanyang bulsa bago siya maglakad patungo sa front desk upang bayaran ang kanyang silid. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga magagandang batang babae ay tumingin kay Jane na may inggit na ekspresyon sa kanilang mukha habang sinabi nila, "Jane, kilala mo rin ba si G. Lewis?" Mayabang na tumango si Jane habang sinasabi, "Siyempre, nagsimula kaming lahat dito sa pagtatrabaho matapos magtapos sa kolehiyo. Ano ang point ng pagtatrabaho bilang isang receptionist dito kung hindi talaga natin sinisikap na makilala ang mas maraming mayayaman tulad ni G. Lewis? Did you see the coquettish woman in his arms just now? She is a second-rated actress. Mr. Luo's family is focused on the real estate business and their family has a net worth of more than $2 billion. Wow! Hindi nakakagulat na pamilyar ang kanyang ama sa aming boss na si G. Lyle. Ito ay lumalabas na ang pamilya ni G. Lewis ay may napakahalagang neto din. Hindi mapigilan ng mga tumatanggap ang pagtitig sa likuran ni Sebastian dahil lahat sila ay nahuhumaling sa kanya. Hahaha. Alam mo bang ang lalaki ngayon lang talaga nandito upang hanapin si G. Lyle? Si G. Lyle ay abala ngayon sa pagtalakay sa negosyo kasama ang chairman ng Mayberry Chamber of Commerce. Seryosong katawa-tawa ang lalaking iyon, sagot ni Jane habang tumatawa. Pagkatapos nito, naghahanda na si Jane na magtungo upang muling makipag-chat kay Sebastian. Gayunpaman, sa pag-angat niya ng kanyang ulo, napagtanto niya na ang kawawang lalaki na kanyang hinabol ay bumalik muli. "Bakit ka ulit bumalik dito?" Nagulat si Jane. Ang iba pang mga batang babae ay nakatingin din kay Gerald na may mga mapanirang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kabanata 6. Sa parehong oras, sa pinakamaluho na silid sa manor, ang isang nasa edad na lalaki na may napakahusay na aura ay nakikisalamuha sa isang pangkat ng mga negosyante. Siya ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment sa Mayberry Commercial Street at likas nitong ginawang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Gayunpaman, ang lahat ay nagulat sa oras na ito ay dahil kaagad na sinagot ni G. Lyle ang telepono, tumayo siya sa gulat bago siya tumakbo palabas ng silid na may galit. Ano ang nangyayari kay G. Lyle? Hindi maintindihan ng lahat ang kanyang pag-uugali sa front desk. Hindi pa nakapasok si Sebastian sa kanyang silid at nakita niya ulit si Gerald na papasok sa manor. Hindi niya mapigil ang mag-alok na tulungan si Jane na maalis si Gerald. "Miss Jane, bakit hindi ka na lang tumawag para sa seguridad? Walang ibang paraan upang makitungo sa ganitong uri ng burol." Malamig nang umiti si Sebastian kay Gerald. Tumango si Jane bago siya sumenyas para sa ilang mga security guard na sumulong. "Tumigil ka." Sa oras na ito, mabilis na lumabas si Zack sa harapan ng mabilis hanggat makakaya niya, natigilan ang lahat. "Lyle. Mr. Lyle." Si Jane at ang natitirang mga batang babae ay sa pagkabigla. Mabilis na binati ni Sebastian si Zack sa isang magalang. "Hello, Tito Lyle. Ang pangalan ko ay Sebastian Lewis at ang aking ama ay si Jacob Lewis. Nagkita kami noong huling pagtanggap." Sumugod si Sebastian upang batiin kaagad siya. Hindi inaasahan, hindi man lang siya tiningnan ni Zack. Gayunpaman, diretso siyang naglakad papunta kay Gerald. Itinulak pa niya si Jane at ang iba pang mga batang babae sa masungit na pamamaraan. "Ikaw ba si Gerald?" Magalang na tanong ni Zack. Tumango si Gerald. "Oo, ako. So, kilala mo si Jessica? Ate ko siya." Sagot agad ni Gerald. Si Zack ay yumuko ng 70 degree na paggalang sa harap ni Gerald. "Kumusta, G. Crawford? Ako si Zack." "Okay." Talagang nagulat ang eksenang ito kay Jane at sa iba pa. Nabigla din si Sebastian sa oras na ito. Si Mr. Lyle ay yumuko talaga sa harap ng burol na ito. Sino siya? Napatulala din si Gerald sa oras na ito. Alam niya na ang kanyang kapatid ay ang boss ng komersyal na kalye na ito, ngunit wala talaga siyang ideya na ang kanyang kapatid ay may napakalakas na presensya dito. Hindi talaga siya makapaniwala na ang kanyang kapatid ay talagang may kapangyarihan na gawing bigyan siya ng Zack ng ganitong uri ng kagalingang paggamot. Sa totoo lang, hindi pa rin sanay si Gerald sa buhay ng isang pangalawang henerasyong mayamang anak.
Bukod dito, hindi pa rin siya naniniwala na ang komersyal na kalye na ito ay pag-aari niya. Opo, G. Lyle. Pinakiusapan ako ng kapatid ko na lumapit dito para may lagdaan, magalang na sagot ni Gerald. Opo, G. Crawford, kakailanganin namin kayo na pumirma sa kontrata sa pag-ari nyo. Ang kalsada sa komersyo na ito, kasama ang manor na ito, ay pag-aari mo at ng iyong kapatid na babae. Pinakamahabang nais kong pagbisita sa iyo ngunit hindi ako pinayagan ng iyong kapatid na babae. Mabilis na pinahid ni Zack ang pawis sa noo, tuwang-tuwa siya na sobrang magalang sa kanya si Gerald, gayunpaman, si Jane at Sebastian ay napatulala sa oras na ito. Ano? Ang tag-etago na ito ay nagmamay-ari talaga ng Mayberry Commercial Street. Siya talaga ang totoong may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Sabihin mo sa akin, sino ang humabol kay G. Crawford sa lugar na ito kanina? Tanong ni Zack habang siya ay lumingon at ang kanyang mga mata ay sumilip sa karamihan ng tao na may malamig na ekspresyon sa mukha. Ang pagkakakilanlan ng totoong boss ng Wayfair Mountain Entertainment, si Jessica, ay napaka-espesyal at siya lang ang dahilan na masisiyahan si Zack sa kanyang kasalukuyang buhay. Ngayon, ang kanyang mga nasasakupan ay halos hinabol ang pangalawang boss palabas ng kanyang sariling gusali. Kung nalaman ni Jessica ang tungkol dito, hindi ba niya kailangang bumalik sa kanyang miserableng buhay ng magdamag? Si Jane ay sobrang nabulabog sa oras na ito at pinababa ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumangala o magsabi ng anuman. Sa oras na ito, naghihinala pa rin si Sebastian sa pagkakakilanlan ni Gerald. Tio Lyle, sigurado ka bang hindi ka talaga nagkakamali? Paano maaaring ang may-ari na ito ay may-ari ng Mayberry Commercial Street? Sampal. Sinampal ni Zack si Sebastian sa mukha pagkarinig niya ng kanyang mga salita. Ashol, anong sinabi mo? Pasensya ka na, Tito Lyle. Wala akong sinabi. Ginamit ni Sebastian ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha at napuno siya ng mga hinaing sa oras na ito, kahit na siya ay nagmula rin sa isang napakayamang background ng pamilya, wala siyang anuman kumpara kay Zack. Men, itapon agad ang lalaking ito sa lugar na ito. Pinigyan kaagad ni Zack ang mga security guard. Opo, Ginoo. Agad na sumugod ang isang pangkat na mga security guard bago itulak kaagad si Sebastian at ang pangalawang baitang ng aktres sa labas ng manor. Nakakahiya yun. Talagang napahiya si Sebastian ngayon. Pasimpleng pinanood ni Gerald ang nangyayari ngunit nanatili siyang tahimik, talagang hindi niya inaasahan na maging matapat si Zack kahit na mukhang napangibabaw niya. Pagkatapos nito, sinundan ni Gerald si Zack papunta sa manor. Mabilis na ipinakita ni Zack kay Gerald ang paligid ng manor bago ito sinabi sa kanya ng kaunti tungkol sa kanyang sarili. Sa oras na ito, sa wakas na intindihan ni Gerald na si Zack at ang kanyang asawa ay nagtitinda ng mga buns mula sa isang maliit na tindahan. Katulad nito, si Jessica ay naging mahirap din sa nakaraan. Sa oras na iyon, wala ring pera si Jessica at hihingi na siya ng pagkain kay Zack at sa kanyang asawa. Noon na pareho silang nabigyan ng trabaho sa halip. Nang maglaon nang mapagtagumpayan ni Jessica ang kanyang kahirapan at naging labis na mayaman, siya ang nagbigay kay Zack ng kanyang kasalukuyang posisyon. Sa makatuwid, ang tanging dahilan kung bakit ang Zack ay maaaring maging isang mayaman at maimpluwensyang tao sa Mayberry City ay dahil sa pamilyang Crawford. Pagkatapos nito, nilagdaan ni Gerald ang kontrata sa pag-renew at napagtanto niya na ang karamihan sa mga tindahan sa Mayberry Commercial Street ay nakarehistro sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Sa makatuwid, hindi magiging labis na sabihin na siya ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Hindi sana pinangarap ni Gerald na sana ay maging isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Pagkatapos nito, nag-set up ng table si Zack para kay Gerald sa isang pribadong silid. Dahil hindi siya nakakain ng buong araw, si Gerald ay medyo nagugutom sa oras na ito. Nang kumakain si Gerald, ngumiti si Zack at sinabing, Mr. Crawford, mangyaring tamasahin ang iyong pagkain. Kapag tapos ka ng kumain, hayaan mo akong dalhin ka upang bisitahin ang ilan pang iyong mga negosyo. Binigyan ako ni Miss Crawford ng utos na ito dahil gusto niya na pamilyar ka sa mga industriya ng iyong pamilya sa lalong madaling panahon upang mabuhay mo ang buhay ng isang pangalawang henerasyong mayamang anak at maiiwan ang nakaraan. Pagkatapos nito, isang pag-iisip ang sumagad sa isipan ni Zack kaagad. Babalik ako, G. Crawford. Pagkatapos nito, si Zack ay lumabas ng silid upang tumawag sa telepono at sinabi ang isang simpleng pangungusap, gusto kong lumapit kayong lahat. Pagkatapos nito, bumaba na siya kaagad, hindi alam ni Gerald kung ano ang balak ng manager. Nagugutom siya at mabilis niyang kinain ang malaking abalone ng Australia na hinitid sa kanya, masaya siyang nasasarapan sa kanyang pagkain nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang pribadong silid. Pagkatapos nito, 5 o 6 na magagandang babae ang lumakad sa silid. It was Jane and the other beautiful girls at the reception earlier. Sa oras na ito, tinitingnan nila si Gerald na may ganap na kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Si Jane ay nakangiti rin ng matamis kay Gerald habang sinabi nito, Mr. Crawford, pinagsisisihan ko talaga ang nangyari kanina. Paumanhin, G. Crawford. Ang lahat ng iba pang magagandang batang babae ay mabilis na nag-chim agad. Anong ginagawa mo dito? Pinunasan ni Gerald ang kanyang bibig kaagad matapos ang kanyang hapunan. To be honest, kahit na mababa ang tingin ng mga dalaga sa kanya sa front desk kanina, wala namang matigas na damdamin si Gerald sa kanila. Sa halip, nais lamang niyang magawa ang mga bagay para sa kanyang kapatid sa lalong madaling panahon, tapos, gusto na niyang umalis kaagad, gayunpaman, parang pinagalitan na ni Zack ang lahat ng mga batang babae. Narito kami upang samahan ka, G. Crawford. Handa kaming gumawa ng kahit ano para sa iyo basta patawarin mo lang kami, G. Crawford, kaagad na sinabi ni Jane. Ang mga magagandang batang babae na nagtatrabaho sa Wayfair Mountain Entertainment ay walang alinlangan na mayroon lamang isang totoong layunin, na pakasalan ang isang mayamang tao. Sa makatuwid, tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataong ito na ibinigay sa kanila ni G. Lyle upang makagawa ng pag-ayos at buuin ang isang relasyon kay Gerald, kahit na hindi man talaga sila nakaramdam ng tawad, hindi nila maiwasang tumakbo kaagad. Ano ang isang mayamang tao? Ang lalaking nakatayo sa harap nila ngayon ay isang totoong mayaman. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao dito. Gulat na gulat si Gerald nang marinig ang paliwanag nito. Anim sa kanila. Ito ay masyadong nakakagulat na tigilan si Gerald. Sa oras na ito, kumuha ng isang remote control si Jane bago niya ito itinuro sa dingding. Pagkatapos, ang buong pader ng tela ay nagsimulang maghiwalay tulad ng isang kurtina at kung ano ang lumitaw bago ang paningin ni Gerald ay isang malaking panloob na swimming pool. Kaya, may isa pang sekret sa silid na ito. Pagkatapos nito, lahat ng magagandang batang babae, kasama na si Jane, ay mabilis na naghubad ng kanilang mga palda at tinanggal din ni Jane ang kanyang blusa habang nakaupo sa tabi ni Gerald. Nang malapit nang mawala ng kontrol si Gerald at sumuko sa tukso, nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang kanyang kapatid na babae, huminahon si Gerald habang sinabi niya, mahal na mga kababaihan, lalabas lang ako saglit. Pagkatapos nito, tumakbo kaagad si Gerald sa silid. Ito ay lumabas na ang kanyang kapatid na babae ay tumatawag upang tanungin siya tungkol sa pag-aayos ng kontrata. Pagkatapos nito, sinabi din ni Jessica kay Gerald na masanay sa mayaman at pinayuhan niya siya na makalabas sa impluwensya ng kahirapan. Matapos isabit ang telepono, nagtaka si Gerald sa sarili kung babalik ba siya sa silid. Habang iniisip niya ito, bigla niyang naalala ang mga araw na nililigawan niya si Xavier. Noon, totoong mahal na mahal ni Gerald si Xavier at iyon ang dahilan kung bakit niya siya nirerespeto at wala namang sekswal na nangyari sa pagitan nila. Ramdam ni Gerald na sumasakit ang puso niya nang maisip niya si Xavier. Kung malaman ni Xavier na siya ay mayaman ngayon, magbabago ba ang isip niya at pipiliin na makipagbalikan sa kanya? Bigla niyang naisip ang mga oras kung saan pareho silang magkahawak sa kamay habang naglalakad sa cafeteria, library, at sa tuwing sila ay nagkakasama ng oras. Sa oras na ito, nabawasan ang sigasig ni Gerald dahil ayaw niya na walang kahulugan ang una niyang pagkakataon. Pagkatapos nito, nagpasya si Gerald na huwag nang bumalik sa silid at tinawag niya si Zack upang ipaalam sa kanya na aalis muna siya. Pagkaalis sa manor, naglakad-lakad si Gerald sa Mayberry Street na nag-iisa. Ang bawat isa na naglalakad sa kalye ay may bihis na mga kabataan o mga boss na papasok at papalabas ng maraming iba't ibang mga pamayanan. Nagmamay-ari siya ng Mayberry Commercial Street. Hindi na dapat maramdaman ni Gerald na mas mababa na sa iba. Kailangang patuloy na ipaalala ni Gerald sa kanyang sarili ang katotohanan. Sa oras na ito, biglang tumunog sa kanyang tainga ang isang pamilyar na boses. Gerald. Nang lumingon si Gerald, nakita niya si Naomi at Alice na nakatayo sa harap ng pasukan ng isang karaoke bar. Bukod dito, nandoon din sina Danny, Blondie at ang iba pang mga lalaki. Aba, Gerald, ikaw talaga. Hindi mo sinabi na babalik ka sa dormitoryo. Bakit ka napunta sa Mayberry Commercial Street? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Tumakbo si Naomi kay Gerald bago niya ito tinanong ng may galit na ekspresyon sa mukha. Naiwan si Gerald na walang imak. Kabanata 7. Gulat na gulat ang ulo ni Gerald. Sa katunayan, sinusubukan niyang iwasan si Naomi at ang kanyang mga kaibigan. Lalo na gusto niyang iwasan si Alice dahil tila galit na galit ito sa kanya. Sa makatuwid, hindi ginugol ni Gerald ang kanyang oras sa pagsubok sa kanya. Si Danny ang nagmungkahi na magsaya kami sa Emperor Karaoke Bar sa Mayberry Commercial Street. Kung susubukan mong tumakas sa oras na ito, hindi na kami magiging magkaibigan. Sinabi ni Noemi kay Gerald ng pauna. Palagi siyang naging isang prangka at palabas na tao at hindi niya masyadong pinag-isipan ang anumang sitwasyon. Sa makatuwid, hindi niya kailanman maiintindihan na si Gerald ay hindi mula sa parehong mundo tulad nila. Siyempre, ito lang ang nakaraan. Nang makita ni Naomi na walang sinasabi si Gerald, mabilis niyang sinabi muli, sige, tara na at magsaya tayo.
Alam kong natatakot ka na susubukan ni Danny na pahirapan muli ang mga bagay, ngunit huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kung susubukan kanyang pumili ulit, sisiguraduhin kong magtuturo sa kanya ng isang aralin. Nakangiti lang si Gerald nang marinig ang sinabi ni Noemi. Alam niya na kung ipagpapatuloy niya ang pagtanggi sa kanyang paanyaya, magagalit talaga siya sa kanya. O sige, dapat ay masaya lang sila magkasama noon. Dali-dali namang inakay ni Noemi si Gerald sa pasukan ng Emperor Karaoke Bar. Nang tiningnan ni Gerald ang pangalan ng bar, napagtanto niya na ito ay isa sa mga pag-aari na nakarehistro sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Si Gerald ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong gawin ito dati, ngunit sa oras na ito, makakabayad na rin siya sa wakas para sa kanyang mga kaibigan. Oh, narito din si G. Crawford sa Mayberry Commercial Street. Alam mo ba ang paraan sa paligid ng lugar na ito? Alam mo ba kung saan ka maaaring magkaroon ng maraming kasiyahan dito? Maaari kong ipakita sa iyo sa paligid. Lumakad si Danny kay Gerald na may isang malambing na ngiti sa labi. Danny, manahimik ka na. Ano ang binalaan ko sa iyo bago ito? Napatingin si Naomi kay Danny na may galit na ekspresyon sa mukha. Ngumiti si Danny bago niya sinabi, okay. Sinusubukan ko lang na maging mabait sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Mayberry Commercial Street ay kung saan ang mayaman at makapangyarihang tao ay karaniwang nagkakaroon ng kasiyahan. Dahil nais ni Gerald na tumingin sa paligid ng kalye, mas masaya ako na ipakita siya sa paligid. Nakatingin lang si Alice kay Gerald sa oras na ito. Pakiramdam niya ay nakakahiya talaga na makitang kasama ni Gerald sa publiko. Pagkatapos nito, nagmamadaling nagtanong si Alice, "Oh sige, bakit hindi muna tayo pumasok?" Danny, naibok mo na ba ang pribadong silid? Oo, naibok ko na ang silid, hiniling ko sa isang kaibigan ko na tulungan akong gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga silid ay karaniwang buong naibok sa oras na ito. Sundan mo ako. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Danny ang pangkat ng mga tao sa karaoke bar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok si Gerald sa isang karaoke bar at naisip niya na ito ay talagang isang medyo maluho na lugar. Bukod dito, ang pribadong silid na naibok para sa kanila ni Danny ay talagang napakalaking at marangyang. Mayroon ding isang malaking tangke ng isda na may ilang mga kumikinang na mga gintong arawana na isda dito. Pagkapasok sa silid, ang mga batang babae ay naupo sa isang sulok samantalang si Gerald ay nakaupo sa isa pang sulok kasama ang natitirang mga kasama sa silid. Sa oras na ito, nagsimula silang magpalitan upang kumanta at ang kapaligiran sa silid ay napakasigla. Ang mga batang babae ay nagpatuloy na nakikipag-chat sa kanilang sarili at inilagay ni Alice ang kanyang mga binti sa sofa, ipinapakita ang kanyang mahabang puting binti. Mayroong talagang mga isda ng arawana dito. Patuloy na nakatingin si Gerald sa tank ng isda dahil sa pag-usisa. Nabasa na niya ang tungkol sa kung gaano kasikat ang mga isda sa arawana dahil sa swerte at kapalaran na sinasabing dinala nila. Gayunpaman, naramdaman niya na parang ang mga isda ng arawana na ito ay ganap na naiiba kumpara sa mga nakita niya sa mga libro dati. Sa makatuwid, nagpa siya si Gerald na tanungin si Harper tungkol dito, tumango si Harper bago sinabi niya, oo, ang mga ito ay mga isda ng arawana ngunit ang mga narito ay medyo naiiba dahil ang mga ito ay may import mula sa Malaysia. Napakahalaga ng mga ito at tanging ang talagang mayayaman at makapangyarihang mga tao ang kayang bumili ng mga isda sa arawana na ito. Hindi sinasadyang narinig ni Danny sina Gerald at Harper na pinag-uusapan ang tungkol sa arawana. Sa oras na ito, hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti bago niya sinabi, "Oh my God, Gerald. Maaari mo ring makilala ang marangyang tatak na Hermes ngunit hindi mo man makilala ang mahalagang arawana na isda." Pagkarinig niya ng salitang Hermes, hindi mapigil ang sumimangot ulit ni Alice, si Blondie na sumunod din kay Danny sa paligid ay tumawa bago sinabi niya, "Hahaha. Sa kasamaang palad, walang mga pekeng isda. Kung hindi man tiyak na makikilala ito ni Gerald at tiyak na bibilhin din niya ito." Ang ganitong uri ng isda ng arawana ay itinuturing na isang napakamapagaling na isda na maaaring magdala ng swerte at kapalaran sa pamilya. Nagsalita si Alice sa oras na ito. "Ah, Alice. Napakakaalaman mo talaga." Binigyan agad ni Danny si Alice ng 2 thumbs up. Siyempre, ang aming Alice ay isang napakamatalinong diyosa, hindi katulad ng ilang mga matitipid. Ang mga kasama sa kwarto ni Alice ay chimed in ng walang alinlangan. Hindi ba magiging napakamahal ng pribadong silid na ito? Napaka-close mo ba sa kaibigan mong iyon? Hindi mapigilan ni Alice na tanungin si Danny sa ngayon. Sa katunayan, labis na humanga siya kay Danny nang makilala siya ng buong gabi. Kung si Danny ay medyo mas may edad at matatag na, tiyak na minindagan siya ng pagkakataong maging kasintahan. It's alright. This private room only costs $4,000 a night, Danny replied in a triumphant manner. After that, he slapped his forehead as though he had just forgotten something.
Oh my god. If you hadn't mentioned him, I would have completely forgotten that I promised to give my friend a call once I'm here. Pagkatapos nito, tumabi si Danny upang tumawag sa telepono. Sa oras na ito, nagpatuloy si Gerald sa pagkakaupo sa isang sulok habang masaya siyang nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan. Kahit na una na binalak ni Noemi na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kasama sa silid at mga kasama ni Gerald, halata na ang kanyang mga kaibigan ay mas interesado sa mga lalaki mula sa dormitory ni Danny. Sa katunayan, naging maayos ang pakikitungo ni Danny at Blondie sa lahat ng mga batang babae sa dormitory ni Alice. Sa sandaling ito, biglang may nagtulak ng pagbukas ng pinto, isang batang lalaki na nakasuot ng itim na suit at isang pares ng maliliit na sapatos na katad ang naglakad agad sa silid. Napakatangkad niya at napakapatas ng balat niya at parang napakaugal niyang tao sa unang tingin. Kapatid Nigel, narito ka. Tumayo si Danny upang salubungin ang lalaki kaagad nang makita siya. Danny, kumusta ka? Nasiyahan ka ba sa pribadong silid na ito? Siyempre. Salamat sa pag-aayos nito sa akin, kapatid Nigel. Kinausap siya ni Danny sa masayang pamamaraan. Sa oras na ito, si Blondie at ang natitirang mga kasama sa kwarto ni Danny ay gumalang din sa pagbati kay Nigel. Danny, tigilan mo na ang pagsasalita. Bakit hindi mo ako ipakilala sa iyong mga kaibigan? Sa oras na ito, sinulyapan ni Nigel ang lahat ng magagandang batang babae na nakaupo sa silid at lalo siyang naaakit kay Alice na napakaganda. O tama, nakalimutan ko yun. Lahat, ipaalam ko sa iyo ang aking kaibigan. Ito si Nigel Fisher at ang kanyang pamilya ay nasa negosyo sa pagkain at pagtutustos ng pagkain. Nagmamay-ari siya ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street at kumikita siya ng 10 milyong dolyar bawat taon. Siya ang dahilan kung bakit namin naibok ang pribadong silid ngayong gabi. Mayabang na ipinakilala ni Danny ang kaibigan. Grand Marshal Restaurant. Wow! Ang mga maaaring magbukas ng isang restaurant sa Mayberry Commercial Street ay karaniwang sobrang mayaman. Bukod dito, tiyak na kumikita sila ng maraming pera. Napatingin si Alice kay Nigel gamit ang kanyang maningning at ningning na mga mata sa oras na ito. Hahaha. Lahat, huwag sana kayong makinig kay Danny, naglalabas lang siya ng kalokohan. Ang liit talaga ng negosyo ng pamilya ko. Tulad ng para sa kadahilanan kung bakit madali akong makapag-book ng isang silid sa Emperor Karaoke Bar, ito ay dahil lamang sa ang manager ay malapit na kaibigan ng aking ama. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-book ng isang silid sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Sumagot si Nigel sa isang kababaang loob habang ngumiti. Kapatid Nigel, may girlfriend ka ba? Ang batang babae na nakaupo sa tabi ni Alice ay biglang nagtanong sa kanya ng isang random na tanong at lahat ng nasa pribadong silid ay nagsimulang tumawa kaagad. Mapait na ngumiti si Nigel bago umiling. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Alice bago niya sinabi, "Hello, maganda. Nagagalak akong makilala ka. Kamusta?" Sagot ni Alice na may nakal ang ngiti sa labi. Pagkatapos nito, sinimulang ipakilala ni Danny ang bawat isa kay Nigel ng isa-isa. Matapos ipakilala ang lahat sa silid, tumingin si Danny kay Gerald na nakaupo sa sulok. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Gerald bago niya sinabi, "Brother Nigel, this is Gerald." Inilahad ni Nigel ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Gerald ngunit nagsimula ng kumaibot ang mga talukap ng mata niya kaagad nang marinig ang kanyang pangalan. Ano? Ito ba ang parehas na si Gerald na nawala ang kasintahan kay Yuri at naghahatid pa ng regalo kay Yuri at Xavier noong nasa gubat sila? Panipi. Kabanata 8. Si Danny ay uminis bago sinabi, "Oo, siya ito." Napakakaibang ekspresyon ng mukha ni Nigel at mabilis niyang binawi ang kamay na inabot kay Gerald. Pagkatapos nito, tinapik niya sa balikat si Gerald bago niya sinabi, "Kapatid Gerald, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Nakilala ko rin ang dating kasintahan mong si Xavier. Napakaganda talaga niya. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo dahil ninakaw ng kapatid ko sa iyo ang kasintahan mo. Nga pala kung nais mong magkaroon ng kasiyahan sa Mayberry Commercial Street, banggitin lamang ang aking pangalan at makakakuha ka agad ng 30 diskwento." Humihingi ng paumanhin si Nigel sa isang magaan na pamamaraan. Kapatid Nigel, walang silbi kahit na banggitin niya ang iyong pangalan dahil wala siyang kakayanin kahit ano sa kalyeng ito. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Alice at ng kanyang mga kasama sa silid ang kanilang sarili na tumawa ng malakas. Pasensya na. Nang sinabi ni Yuri na umibig siya sa kasintahan ng isang mahihirap na chap, ipinapalagay ko na ang batang babae ay hindi ganoon kaganda. Gayunpaman, nasulyapan ko ang batang babae noong nagpunta ako sa iyong universidad noong isang araw. Nang makita ko kung gaano kaganda si Xavier, naisip ko talaga na dapat ay talagang mayaman ka. Sagot ni Nigel habang tumatawa. Paano ito posible? Hahaha. Tumawa si Danny.
Bukod dito, kapatid Nigel, ikaw ang nagbigay ng ideya kay Yuri na i-text si Xavier at gumastos ng pera sa kanya upang maagonya siya kay Gerald. Wala pang kalahating oras ang pag-text ni Yuri kay Xavier bago siya pumayag na makipaghiwalay kay Gerald. Nawala ang ulo ni Harper sa oras na ito at maging si Noemi ay galit na galit nang marinig ang mga salita ni Nigel. Anong ibig mong sabihin? Napakagaling ba ninyo ng mga lalaki dahil mayaman kayo? Tumayo si Harper at sumigaw kay Nigel. Bahagyang kumaibot ang mga eyelid ni Nigel bago niya sinabi, mga kaibigan, hindi ito tungkol sa pera. Kung sino ang pinakamahal at mahal sa babae ay dapat na maging karapat-dapat sa magandang babae. Bakit hindi mo tanungin ang magandang Alice kung tama ang sinasabi ko? Si Alice na nagbigay pansin sa lahat ng mga paggalaw ni Nigel sa buong oras na ito, ay naramdaman na si Nigel ay talagang maganda at maganda ang kilos niya. Bukod dito, dahil nagkaroon siya ng hindi magandang impression kay Gerald, tumango naman si Alice nang marinig niya ang sinabi ni Nigel, nakilala niya si Xavier noon at talagang naramdaman niya na ang Xavier ay napakahusay para kay Gerald. Kaya, sa palagay mo ba may isang tao na nararapat na mamatay dahil lamang sa mahirap sila? Kaya, ang mga mahihirap na tao ay wala man lang anumang pakiramdam. Nangangahulugan ba ito na maaari mo lamang laruan ang damdamin ng iba kahit kailan mo nais na dahil lamang sa tingin mo ay mas mayaman ka sa kanila? Sa oras na ito, si Gerald, na matigang nakaupo sa buong oras na ito, biglang tumayo. Namula ang kanyang mga mata at nakakuyom ang mga kamao habang nakatitig kay Nigel sa galit. Kaya, binibiro niya siya at nakikialam sa kanyang buhay para lamang sa kasiyahan nito. Sa una, plano ni Gerald na tiisin ang lahat ng kahihiyan at pang-iinsulto dahil kaarawan ni Noemi pagkatapos ng lahat, gayunpaman, hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang galit. Hindi mapigilan ni Alice na tumingin kay Gerald ng may pagkasuklam. Hindi lamang mahirap ang taong ito, ngunit hindi rin siya matyaga. Hindi ba niya kayang tiisin ito kung may nagsasabi ng ilang masasamang bagay tungkol sa kanya? Nagalit din si Blondie. Gerald, sino sa palagay mo ikaw? Paano ka naglakas loob kausapin si Brother Nigel sa ganitong pamamaraan? Alam mo ba kahit anong ginagawa mo? Upang mapatunayan ang kanyang sarili sa harap ni Nigel, kinuha ni Blondie ang isang bote ng alak bago niya itapon kay Gerald. Hindi ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na tamaan si Gerald. Bukod dito, kailangan niyang gawin ito dahil nais niyang ipakita ang kanyang katapatan at dedikasyon kay Nigel. Gerald, mag-ingat ka. Si Harper, na mabilis ang mata at kamay ay dali-dali na hinayla si Gerald. Ang botelya ay lumipad pasado kay Gerald nang hindi siya hinampas. Boom! Ang tangke ng isda na inilagay sa pribadong silid ay agad na nabasag. Wow! Binaling ng lahat ang kanilang mga mata upang tingnan ang basag na tangke ng isda. Ito, natigilan si Blondie. Namutla agad ang mukha niya. Kahit na sina Danny at Nigel ay nagulat sa oras na ito. Damn it! Napakamahal ng isdang arawana na ito. Sigaw ni Danny habang nakatitig kay Blondie sa sobrang takot. Nawalan ng salita si Blondie habang nilunok ang laway niya. Kapatid Danny, kapatid Nigel, hindi ko ito sinasadya. Hindi ko talaga inasahan na maiiwasan ni Gerald ang bote ng alak. Hindi ko talaga sinasadya na gawin ito. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Blondie si Gerald na may galit na ekspresyon sa mukha. Tama iyan. Hindi natin dapat sisihin si Blondie para dito. Hindi dapat iwasan ni Gerald ang bote ng alak. Kung sa bagay kung siya ay tinamaan, dapat lang niya itong tanggapin tulad ng isang lalaki. Ano pa rin ang big deal? Bakit ka lumayo? Kahit na takot ang mga babae, sinisisi nilang lahat si Gerald sa pag-iwas sa bote ng alak. Anong nangyari dito? Sa oras na ito, ang isa sa mga naghihintay na narinig ang malakas na tunog ay sumugod sa pribadong silid kasama ang ilang mga security guard. Ang tangke ng isda na may mga isda ng arawana sa pribadong silid ay nawasak. Ang pinuno ng pangkat ng seguridad ay nakatingin sa karamihan ng tao bago siya nagtanong sino ang gumawa nito. Ang arawana fish na ito ay na-import mula sa Malaysia at napakahalaga at hindi mabibili ng salapi. Paano ito madurog habang siya ay nasa tungkulin? Napatulala ang pinuno ng security team. Kapatid Barry, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Sa palagay mo maaari mong itago ang bagay na ito mula kay Brother Flynn. Mabilis na naglabas ng sigarilyo si Nigel bago niya ito maipasa kay Barry. Tinaas ni Barry ang kanyang kamay upang tanggihan kaagad ang sigarilyo. Nigel, huwag kang magkamali ngunit dapat mong maunawaan na ito ay isang napakamahal na tank ng isda at isda. Walang paraan na maaari kitang tulungan sa bagay na ito. Wala akong pagpipilian kundi makipag-ugnay kaagad sa manager. Pagkatapos nito, nagsalita kaagad si Barry sa kanyang walkie-talkie, makalipas ang ilang sandali, isang lalaki na nasa 30 taon na ang edad ay lumapit kasama ang isang pangkat ng mga tao. Siya ay walang iba kundi ang tagapamahala ng Emperor Karaoke Bar, si Flynn Lexington.
Kapatid Flynn. Sinalubong siya ni Nigel na may ngiti sa labi. Tiningnan ni Flynn ang gulo sa pribadong silid. Pagkatapos nito kumunot ang noo niya bago sinabi, Nigel, anong nangyari? Bakit sinira ninyo ang tangke ng isda? Hindi, bakit naman maglalakas loob kaming gawin iyon, kapatid Flynn? Hindi sinasadyang binasag ng isa sa aking mga kapatid ang tangke ng isda dahil masyado siyang nabalisa. Napakamagalang ni Nigel nang kausapin niya si Flynn. Kahit na si Flynn ay tagapamahala lamang ng Emperor Karaoke Bar, alam ng lahat na nagtatrabaho siya para kay Zach Lyle. Kahit na ang sariling ama ni Flynn ay kailangang magalang nang makausap niya ito. Sinamok ni Blondie ang laway niya bago siya tumayo at sinabi, kapatid Flynn, lahat ito ang may kasalanan sa akin. Galit talaga ako kaya binato ko siya ng isang bote ng alak. Bilang isang resulta, iniwasan niya ang bote ng alak at ang bote ng alak ay tumama sa tangke ng isda sa halip. Tumingin si Flynn kay Blondie na may galit na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos nito, sinipa niya sa tiyan si Blondie bago siya pumili ng isa pang bote ng alak at diretso na hinampas ang ulo ni Blondie. You were angry. I'm angry now. What? Ang lahat ng mga batang babae ay kinilabutan sa oras na ito. Ano ang dapat nating gawin? Ang Arowana Fish Tank ay itinayo upang umakma sa panloob na dekorasyon sa pribadong silid na ito. Orihinal, dapat kang magbayad ng doble sa presyo ng tank ng isda para sa paglabag nito, ngunit Nigel, magpapakita ako sa iyo ng paggalang sa ngalan ng iyong ama at sisingilan ka lang ng orihinal na presyo ng tank ng isda, na $200,000. Huwag mong sabihing hindi kita tutulungan. Pagkatapos nito, lumabas agad si Flynn sa pribadong silid. Naturally, ang dalawang bodyguards ay nagpatuloy na binabantayan ang pintuan sa oras na ito. Ano ang dapat nating gawin, Kuya Danny? Mayroon lamang akong $5,000. Ani Blondie habang nakaupo siya na may dumadaloy na dugo sa kanyang ulo. Nagsalita si Danny at sumagot, mayroon akong $50,000 na dapat ay aking allowance para sa susunod na buwan. Labis na galit si Naomi. Gayunpaman, dahil narito ang lahat upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, hindi ito naging kahulugan para sa kanya na balewalain lamang ang bagay na ito. Sa makatuwid, sumagot si Noemi, mayroon akong halos $10,000. Ang bawat isa sa pribadong silid ay nagsimulang magkasama ang kanilang pera. Kahit na si Alice ay nagpasya na magbigay ng $10,000 upang mabayaran ang pinsala. Sa pagtatapos ng araw, hindi nila nakolekta kahit $100,000. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong tanungin ko si Brother Flynn kung maaari niya kaming bigyan ng karagdagang diskwento, sabi ni Nigel bago siya dumula sa silid. Paano ito magiging posible? Nagkaproblema ang mga tao sa pribadong silid. Hindi ko dapat ipinagdiwang ang aking kaarawan. Tatawag na lang ako sa tatay ko ngayon, sigaw ni Naomi habang tinatapakan ang mga paa sa balisa. Pinigilan siya kaagad ni Alice bago niya sinabi, Noemi, paano ka namin hihilingin na bayaran mo ang halagang ito? Sa palagay ko ang isa na nagsimulang makapukaw ng iba ay dapat na responsable na magbayad para sa mga pinsala. Pagkatapos nito, tumingin si Alice kay Gerald. Gerald, lahat ng ito ang iyong kasalanan. Ikaw ang nagsimulang pukawin si Brother Nigel. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mawawala ang galit ni Blondie at sinubukang hampasin ka ng bote ng alak. Cold na sabi ni Alice. Oo. Pumayag agad ang grupo ng mga batang babae. Sa oras na ito, muling nagsalita si Noemi. Mangyaring itigil mo na lang. Itigil ang sisihin kay Gerald sa lahat. Lahat kayo ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa perang ito. Dahil narito kami upang ipagdiwang ang aking kaarawan, sisiguraduhin kong magbabayad para sa mga pinsala kahit na ano ang kailangan kong gawin. Pagkatapos nito, sinubukan ni Noemi na tawagan ang kanyang ama. Sa kabilang banda, ang iba pang mga kasama sa silid ni Harper at Gerald ay nais ding tumulong, ngunit ang kanilang buwan ng mga allowance ay nasa $1,000 lamang. Sa katunayan, talagang galit na galit si Gerald. Galit na galit siya kina Nigel, Danny at Blondie. Gayunpaman, hindi kinaya ni Gerald na panoorin si Noemi na inilagay sa isang mahirap na posisyon. Kahit na pag-aari niya ang shop na ito, hindi alam ng manager na si Flynn kung sino siya. Bukod dito, hindi maginhawa para kay Gerald na tawagan si Zach sa pribadong silid. Sa makatuwid, simpleng sinabi niya sa isang magaan na pamamaraan, pupunta ako sa banyo. Pagkatapos nito, umalis na siya sa pribadong silid. Nanlaki ang mga mata ni Alice sa gulat nang makita niya si Gerald na papalabas ng silid. O aking Diyos! Maraming iba markang piety ibang mga tao ang nakilala ko sa buhay ko, ngunit hindi pa ako nakakakilala ng iba pa na walang kahihiyan kaysa sa kanya. Tumitakas ba talaga siya kapag nandito pa ang mga batang babae? Sa oras na ito, nasa banyo na si Gerald. Alam niya na magiging mabuti para sa kanya na tumawag sa telepono dahil wala namang sinabi ang mga security guard. Sa loob ng banyo tumawag si Gerald.
Kapatid Zack. Gerald. Tawagin mo na lang akong Zack. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Nagkaroon ako ng kaunting problema. Ang lihim na mayamang tao. Kabanata Siyam. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald ang sitwasyon kay Zack at mabilis na tumango si Zack bilang tugon. Nga pala Kuya Zack, may kilala ka bang nagngangalang Nigel Fisher? Narinig ko na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang restaurant sa Mayberry Commercial Street. Sa oras na ito, mahigpit na pinagtagpi ng mga browser ni Gerald. Hindi siya isang taong may anumang malas na saloobin. Gayunpaman si Nigel ang nagbigay kay Yuri ng ideya na nakawin ang kasintahan ni Gerald na si Xavier, mula sa kanya. Si Nigel ang dahilan kung bakit kailangan niyang maghirap ng labis na kahihiyan. Sa makatuwid, talagang nais malaman ni Gerald kung ano ang mangyayari kung mawalan ng lahat ng kanilang pera si Nigel at ang kanyang pamilya. Nigel. Oo, ang kanyang ama ay isa sa aking mga nasasakupan. Bukod dito, ang restaurant na pinapatakbo ng kanyang pamilya ay talagang nakarehistro sa ilalim ng iyong pangalan. Sinaktan ka ba niya sa anumang paraan? Naging maingat si Zack sa oras na ito. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na sumagot si Zack, alam ko ang dapat kong gawin, Gerald. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo na lang sa akin. Sa totoo lang, hindi alam ni Gerald ang gagawin ni Zack. Ito ay dahil hindi man alam ni Gerald kung ano ang posibleng gawin sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan at kapangyarihan upang pilitin ang iba. Kahit na kinamumuhian niya talaga si Nigel, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa matapos ibigay ang kanyang mga order. Pinili ni Gerald na huwag masyadong pag-isipan ito, matapos ang tawag sa telepono, lumabas si Gerald ng banyo bago siya tumungo sa pribadong silid. Gayunpaman, mayroong isang malaking punto ng pag-ikot sa pribadong silid sa oras na ito. Sa oras na ito, sina Alice, Naomi at ang natitirang pangkat ay sinusubukan lahat na makipag-ugnay sa bawat isa na makakaya nila upang malutas nila ang bagay na ito. Kailangan nilang maghanap ng solusyon. Sa oras na ito, biglang pumasok si Flynn sa pribadong silid, saka yumuko sa harap nila bago siya humingi ng tawad kaagad. Naturally, sinabi niya sa kanila na hindi na nila kakailanganing magbayad o magbayad ng mga pinsala para sa Arowana Fish Tank. Ang bawat isa ay labis na nalilito sa oras na ito. Nang biglang lumakad si Nigel, biglang napagtanto ng lahat ang nangyayari. Kapatid Nigel, ikaw ba iyon? Lahat ng mga batang babae ay nakatingin kay Nigel na may paghanga na nakasulat sa buong mukha nila. Nagtataka pa rin si Nigel kung ano ang posibleng gawin nila upang harapin ang bagay na ito. Bilang isang bagay, tumakbo siya kanina sa pribadong silid dahil gusto niyang magtago. Gayunpaman, nagpa siya siyang magtungo patungo sa pribadong silid nang makita niya si Flynn na nagmamadali roon na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ito ay lumabas na ang bagay ay nalutas. Hindi ipinagtapat ni Nigel na hindi siya ang nagresolba ng bagay. Sa halip ay simpleng ngumiti siya at sinabi, si Kuya Flynn at ang aking ama ay mabuting magkaibigan. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Wow! Kapatid Nigel, talagang hindi ka panipaniwala. Kapatid Nigel, ikaw ang pinakamahusay. Ang lahat ng mga batang babae ay nagsimulang sumamba kaagad kay Nigel. Si Alice ay nakatingin din kay Nigel sa oras na ito at nagsisimula na siyang mahulog kay Nigel. Kung tutuusin, siya ang may-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. Napahanga talaga siya at nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Sa oras na ito, nakabukas ang pinto at tumungo si Gerald sa pribadong silid. O tingnan mo, bumalik lamang siya sa pagkaunawa na ang bagay ay nalutas na. Nakatitig ang mga batang babae kay Gerald. Sa oras na ito, mas naiinis na si Alice kay Gerald. Naomi, napaka-usyoso ko talaga. Bakit kakaibigan ng isang tulad niya? Malamig na ngumuso si Alice. Noon nalaman ni Gerald ang totoo na hinawakan na ni Zack ang lahat para sa kanya, bukod dito, lumapit si Flynn upang humingi ng paumanhin at ipaalam sa kanila na hindi na nila kailangang magbayad para sa mga pinsala. Siyempre, ang bagay na ito ay madaling malulutas. Kung tutuusin, si Gerald ang may-ari ng pag-aaring ito. Gayunpaman, sa paghusga mula sa paraan ng pagtitig sa kanya ng lahat, alam ni Gerald na hindi na nila ito naiintindihan muli at dapat naisip nilang ang kredito ay pagmamay-ari ni Nigel. Paliwanag. Naramdaman ni Gerald na ito ay ganap na hindi kinakailangan. Sa katunayan, inakala pa unang Gerald na ang ganda talaga ni Alice. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong gabi, wala nang interes si Gerald kay Alice. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit pinili niya na lutasin ang bagay na ito ay dahil lamang kay Noemi. Bukod dito, kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, alam ni Gerald na wala ring maniniwala sa kanya. Ayaw na sayangin ni Gerald ang anumang oras sa pagpapaliwanag sa sarili. Sige.
Dahil nalutas na namin ang bagay na ito, bakit hindi namin dalhin ang pagdiriwang sa ibang lugar? Hayaan mo akong pakitunguhan kayong lahat. Sa oras na ito, pinagsiksik ni Nigel ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang baguhin ang paksa. Tumingin siya kay Alice at sa lahat ng mga kasama sa silid. Oo, syempre. Ang daming tao agad na pumayag at ngumiti din si Alice kay Nigel. Kung ikukumpara kay Danny, naramdaman ni Alice na si Nigel ay hindi lamang mas gwapo, ngunit mas may edad at matatag din siya. Bukod dito, naramdaman ni Alice na ang Nigel ay lubos na konektado at ang kanyang mga koneksyon ay tiyak na makikinabang sa kanya sa hinaharap. Tiyak na maraming mga tao ang alam ni Nigel. Diretso ang ekspresyon ni Noemi sa kanyang mukha habang sinabi niya, sa gayon, bakit hindi namin ipagpatuloy ang pagdiriwang bukas sa halip? Halos alas 4 na ng umaga. Sa tingin ko dapat na tayong umuwi ngayon, wala na sa mood si Noemi na magsalo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa oras na ito, tumango din si Harper at sinabi, oo, hindi kami pupunta sa iba pa. Uuwi din kami. Tuldok-tuldok. Sa katunayan, ang mga kasama sa bahay ni Gerald ay medyo nakaramdam din ng pagod. Sa una, lahat sila ay nasa sabik na makilala ang lahat ng magagandang batang babae sa dormitoryo ni Alice. Gayunpaman, halata na ngayon na ang lahat ng mga batang lalaki mula sa dormitory ni Gerald ay talagang kalabisan kumpara kay Danny at sa kanyang mga kaibigan. Hahaha, okay lang yan. Marahil ay hindi ka makapasok sa susunod na pupuntahan namin. Bukod dito, natatakot ako na hindi ko din madala ang maraming tao sa akin. Sa makatuwid, marahil ay mas mabuti kung pipiliin mong mailagay ang isang ito sa labas. Malamig na napatingin si Nigel kina Gerald at Harper. Saan tayo susunod? Pupunta ba kami sa restaurant mo? Tanong ng mga batang babae habang nakatingin kay Nigel. Inunat ni Nigel ang kanyang daliri bago niya ito winigiway sa harap nila. Hindi, dadalhin kita sa Wayfair Mountain Entertainment. Narinig mo na ba ito dati? Ang sikat na Wayfair Mountain Entertainment. Gulat na tanong ni Alice. Iyon ang highlight ng Mayberry Commercial Street. Hindi ba iyan ang manor kung saan nagtitipon ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang tao upang magsaya? Tama si Nigel. Ang ilang mga tao ay hindi makakayang makapasok sa lugar na iyon sa kanilang buhay. Si Alice ay nagmula sa isang mayaman na pamilya at nagkaroon siya ng pagkakataon na masulyapan ang manor dahil sa kanyang sobrang yaman na tiyuhin. Sa hindi inaasahan, may papasok din sila ni Nigel sa manor din. Dahil maraming mga magagandang babae, hayaan mo muna akong kumuha ng sasakyan. Hintayin mo ako sa pasukan. Kinaway ni Nigel ang kamay niya bago siya lumabas ng pribadong silid. Today, Nigel was really captivated by Alice's beauty. Sa katunayan, nais niyang gamitin ang parehong pamamaraan na itinuro niya kay Yuri upang mapanalunan si Alice. Naniniwala siya na ang bawat batang babae ay madaling mabibili ng pera. Noemi, bakit hindi ka sumama sa amin? Ngayon ang iyong kaarawan pagkatapos ng lahat. Hindi mo ba sinabi na gusto mo talagang makita at maranasan ang Wayfair Mountain Entertainment para sa iyong sarili? Ang pagkakataon ay inilalagay sa harap mo ngayon. Sinubukan ni Alice na akitin si Noemi na sumama sa kanila habang nakahawak siya sa kanyang kamay. Oo, lahat tayo ay hindi pa nakakarating doon kaya bakit hindi tayo magkakasama doon ngayon? Bukod dito, mayroon kaming brother Nigel na protektahan kami ngayong gabi. Napakakagalang-galang niya at tila parang mahusay na konektado siya sa Mayberry Commercial Street. Wala tayong dapat ipag-alala dahil nandito si kapatid Nigel sa atin. Ngumiti din si Danny ng may pag-asa. Sa oras na ito, nakasimangot si Noemi bago niya sinabi, may isang bagay na hindi ko talaga maaari. Alice, hindi mo ba naisip na kahit anong nangyari ngayon ay medyo kakaiba? Sumimangot si Alice bago siya nagtanong, kakaiba? Ano pinagsasabi mo, tinutukoy mo ba ang insidente tungkol sa tangke ng isda ng Arowana? Opo, sagot ni Noemi habang nagpatuloy sa pagsimangot. Malinaw mong makikita ng lahat na si Flynn ay napakapulit-ulit at malinaw kung sinabi niya sa amin na bayaran ang mga pinsala na $200,000. Sa oras na iyon tila hindi niya ipinakita kay Nigel ang anumang pagsasaalang-alang at kailangan siyang purihin ni Nigel at i-butter siya upang matiyak na masaya siya. Gayunpaman sa mas mababa sa 10 minuto, ang ugali ni Flynn ay nagbago ng husto. Lumapit pa siya upang humingi ng tawad sa bawat isa sa amin ng personal. Hindi mo ba naramdaman na medyo kakaiba ito? Mabilis na ipinaliwanag ni Noemi ang sitwasyon. Natahimik kaagad ang lahat sa pribadong silid. Biglang sumagot si Harper, oo, napakakakaiba ko rin. Si Flynn ay hindi kagaya ng isang taong madaling damaloy. Tiyak na hindi siya isang tao na madali makitungo ng sinuman. Gaano man kahusay si Nigel sa pagsuyo, paano niya mabago ang isip ni Flynn sa loob lamang ng ilang minuto? Ibig mo bang sabihin na may ibang tumulong sa atin?
Tanong ni Alice na naramdaman din niya na ang sitwasyon ay talagang hindi lohikal, masyado siyang naging abala sa paghanga kay Nigel at tuluyan niyang hindi pinansin ang buong sitwasyon na kinaroroonan nila. Ang lihim na mayamang tao. Kabanata 10. Ha? Paano ito posible? Sino pa ang magiging makapangyarihan o maimpluwensyang katulad ni Brother Nigel sa Mayberry Commercial Street? Harper, sinasabi mo ba ang tungkol sa iyong sarili? Inisya ni Danny sa oras na ito. Sumagot kaagad si Harper, hindi ko sinasabi na ako ito ngunit may pag-aalinlangan lang ako tungkol sa bagay na ito. Bukod dito, ang ilan sa amin ay talagang tumawag sa ilan sa aming mga kaibigan ng mas maaga. Marahil ang lahat ay dapat magtanong sa paligid at tingnan kung mayroon sa aming mga kaibigan na talagang nakatulong sa amin na malutas ang bagay na ito. Dapat nating tiyakin na nagpapasalamat tayo sa tamang tao. May katuturan din yan. Si Alice ay may isang solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Sige na nga. Lahat mangyaring suriin ang mga tao na iyong tinawag ng mas maaga upang malalaman natin ang tiyak kung si Brother Nigel talaga ang tumulong sa atin. Si Alice ay tumutukoy din kay Nigel sa isang napakakilos na pamamaraan. Pagkatapos nito, nagsimulang tumawag ang lahat sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Medyo awkward ang naramdaman ni Gerald sa oras na ito. Dapat ba niyang sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa bagay na ito? Gayunpaman, bago pa magpasya si Gerald sa kung ano ang dapat niyang gawin, ang iba pa ay nakarating na sa kanilang sariling konklusyon. Ito ay sapagkat wala sa kanilang mga kaibigan ang may kakayahang tulungan silang lutasin ang bagay. Sigurado ako na si Brother Nigel ang tumulong sa amin na malutas ang bagay na ito. Hindi ko talaga akalain na may iba pa kasing impluwensyang tulad niya. Kaya, ihinto na natin ang pag-aalinlangan sa kanya. Napatingin si Danny kay Harper na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tama nga, bakit hindi na tayo magtungo? Dapat ay hinihintay tayo ni Kuya Nigel sa pasukan. Huwag natin siyang hintayin maghintay na masyadong mahaba. Ani Alice habang nakatingin sa Harper at Gerald. Nakaramdam siya ng kaunting paghamak sa kanyang puso. Naramdaman niya na simpleng sinasabi iyon ni Harper dahil naiinggit siya sa kakayahan ni Nigel. Sa oras na ito, lahat ay naglalakad patungo sa pasukan ng karaoke bar. Naipark na ni Nigel ang kanyang mamahaling kotse sa harap at may kasama siyang ilang kaibigan. Naomi, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Alice habang hinawakan ang kamay ni Naomi. Paumanhin, Alice, ngunit talagang wala akong gana pumunta sa ibang lugar ngayon. Pupunta ako doon kapag may isa pang pagkakataon na gawin ito sa hinaharap. Noon pa man ay naging napaka-prangka ni Noemi at naramdaman niya na si Nigel ay medyo masyadong mapagkunwari. Sa makatuwid, hindi niya masyadong nagustuhan siya. Dahil hindi mapaniwala ni Alice si Noemi na sumama sa kanila, nagpasya siyang iwanan si Noemi at sa halip ay umalis na siya kasama ang iba pa niyang kasama. Naghiwalay silang lahat sa harap ng karaoke bar. Napatingin si Gerald kina Naomi at Harper habang papalabas na sila sa karaoke bar. Kitang-kita niya ang bigo na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na nais din nilang bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman parang pinipigilan ni na Harper at Noemi dahil sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na labis na makonsensya sa buong sitwasyon. Sa makatuwid, gumawa ng pangako si Gerald sa kanyang sarili na siguradong dadalhin niya ang dalawa sa Wayfair Mountain Entertainment upang makita at maranasan nila ang manor para sa kanilang sarili balang araw. Matapos ang halos kalahating oras, ipinark ni Nigel at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga mamahaling kotse sa harap ng pasukan ng Wayfair Mountain Entertainment. Si Alice at ang kanyang mga kaibigan ay sunod-sunod na lumabas ng mga kotse. Tumigil ka na. Bawal kang pumasok. Hindi inaasahan, bago pa man sila makapasok sa manor, kaagad na pinigilan sila ng ilang sanay na mga security guard na nakasuot ng itim. Mga kapatid, hindi mo ba ako naaalala? Ako si Nigel at ang aking ama ay si Adam Fisher. Dinala ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa kanya upang magsaya ngayon. Inilagay ni Nigel ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at ngumiti siya habang nakatingin sa mga bodyguard na parang may inaasahan siyang mangyayari. Hahaha. Nigel, talagang sobra mong iniisip ang iyong sarili. Isang napakahalagang nangyari sa iyong pamilya ngunit nandito ka pa rin sa labas na nagkakaroon ng kasiyahan sa iyong sarili, hindi ba? Natatakot ako na ang gabing ito ay hindi lamang ang gabing hindi ka papayagan sa manor. Natatakot ako na hindi ka makakapasok sa Wayfair Mountain Entertainment sa hinaharap. Inisya ng mga bodyguard si Nigel na may kasuklam-suklam na ekspresyon habang nakatingin kay Nigel. Nakadama pa sila ng pakikiramay sa kanya. Sa oras na ito, si Alice at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring makipagpalitan lamang ng tingin sa isa't isa, habang sinubukan ni Danny na huminin ang mga tanod sa oras na ito. Malamig na sinabi niya, alam mo ba kung sino siya? Siya si Nigel Fisher. Ang Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street ay kabilang sa kanyang pamilya.
Hahaha, oo tama ka, ngunit iyan lang ang nakaraan. Pagkatapos ngayon, ang iyong pamilya ay hindi na magiging may-ari ng Grand Marshal Restaurant. Bukod dito, ang lahat ng iba pang mga negosyo ng iyong pamilya ay malugi din hanggang ngayon. Naniniwala ako na ang iyong ama ay kasalukuyang abala sa pakikipag-usap sa pulisya, sa tanggapan ng negosyo, at sa lahat ng mga tao mula sa bangko ngayon. Hindi ako makapaniwala na nasa mood ka pa rin upang magsaya ngayon. Nagkibit-balikat ang mga security guard bago sila ngumiti, hindi mapigilan ni Nigel na napalunok habang sumisigaw, imposible. Nagsisinungaling ka. Pagkatapos nito, dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone bago niya subukang tawagan ang kanyang ama. Matapos ang pagdial ng maraming beses sa isang hilera, sa wakas ay sinagot ng kanyang ama ang telepono. Nigel immediately asked if his family was facing any sorts of trouble. At this time, the expression on Nigel's face changed and he turned pale immediately. Hindi, imposible yan. Ito ay ganap na imposible. Paano ito nangyayari? Pagkatapos nito, nahulog ni Nigel ang kanyang telepono sa lupa. Tila ang lahat ng mga negosyo ng kanyang pamilya ay pinagbawalan dahil ang kanyang ama ay lumabag sa batas. Ang lahat ng kanilang mga bank account ay na-freeze na. Sa madaling salita, wala si Nigel ngayon. Maliwanag na hindi inaasahan ni Alice at ng iba pa ang gayong kabaligtaran. Napahiya silang lahat sa oras na ito dahil hindi nila alam kung ano ang dapat na reaksyon. Imposible. Ito ay talagang imposible. Nigel na naupo si Nigel sa lupa. Nagmukha ba siya ngayon? Sa oras na ito, labis na nabigo si Alice nang mapagtanto niya ang sitwasyon na naroon si Nigel. Naisip niya na sa wakas ay natagpuan niya ang isang karapat-dapat na maging kasintahan. Gayunpaman parang ang lahat ay gumuho kay Nigel. Danny, maaari mo bang hilingin sa iyong ama na tulungan ako sa pamilya? Maaari mo ba akong tulungan at ang aking pamilya? Nigel natalo at talagang hindi niya alam kung ano pa ang maaaring gawin niya. Some pain. Paano ako matutulungan ng aking pamilya? Kinaway ni Danny ang kamay bago sinabi, Nigel, sa palagay ko dapat kang umuwi ngayon at makita ang iyong ama. Hindi nakakagulat kung bakit palaging sinabi ng aking ama na ang batas ay makakaabot sa iyong ama maaga o huli. Sa wakas naiintindihan ko kung bakit. Alice, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang lahat ng mga batang babae ay hindi alam kung ano ang gagawin dahil una nilang pinlano na dumating at maranasan ang Wayfair Mountain Entertainment para sa kanilang sarili. Hindi inaasahan, ang pamilya ni Nigel ay talagang nalugi sa oras na ito. Sa palagay ko hindi tayo magiging tulong kahit na manatili kami dito. Umuwi na lang tayo. Pagkatapos nito, mabilis na sumakay ng taxi si Alice bago siya umalis kaagad. Ang pangkat ng mga tao ay nagsimulang magkalat ng sunod-sunod, sa oras na ito, talagang pinagmamasdan ni Zack ang buong sitwasyon na lumalahad sa harap ng manor. Tumawag siya sa telepono at sinabing, Hello, Miss Jessica. Hiniling lang sa akin ni Gerald na ibalik ang restaurant na pagmamay-ari ng pamilyang Fisher sa Mayberry Commercial Street. Sa tingin mo ba ay okay lang sa iyo na gawin ang bangkarote ng kanilang pamilya nang walang pag-aatubili? Hahaha, masyado lang kasing malambot ng puso ang kapatid ko. Hindi iyon ang paraan ng pamilyang Crawford sa paggawa ng mga bagay. Hindi siya dapat ganoon kalambot sa puso sa kanyang mga kaaway. Kung hindi man mag-aalala talaga ako kapag si Gerald ang mamamahala sa pamilyang Crawford sa hinaharap. Dapat na maunawaan ng aking kapatid kung gaano siya yaman at makapangyarihan ngayon. Tumango si Zack bilang sagot. Siyempre, nagawa na ni Jessica mula sa pamilyang Crawford ang lahat ng kailangang gawin. Sa katunayan, si Jessica lamang ang taong nakakaalam ng pinakamahusay na paraan upang turuan si Gerald tungkol sa kung paano siya dapat mabuhay bilang isang mayaman at makapangyarihang tao. Sa katunayan, gaano man karami ang ginastos ni Gerald, hindi na siya umabot sa huli. Ito ay dahil imposibleng matapos ang pera ng pamilya Crawford. Ang pamilya Crawford ay nagmamay-ari ng higit sa 1/3 ng mga pag-aari at industriya sa buong mundo. Ito ay lampas sa kung ano ang maisip ng isang ordinaryong tao. Sa oras na ito, bumalik na sina Gerald at Naomi sa kanilang mga dormitoryo. Dahil si Harper at ang natitirang mga lalaki ay medyo nagalit, napagpasyahan nilang magtungo sa internet cafe upang magpakawala. Nais nilang yayain si Gerald na sumali sa kanila ngunit hindi pa niya ito nilalaro noon dahil mahirap talaga siya dati. Bilang karagdagan, medyo nakakapagod din si Gerald at gusto lang niyang magpahinga. Gayunpaman sa pag-akyat pa lang niya sa kama, nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone. Pagkakita niya ng isang sulyap sa numero sa tumatawag na ID, nakaramdam ng sobrang pagkalito ni Gerald. Si Xavier yun. Matapos itong pag-isipan saglit, nagpasya si Gerald na sagutin ang kanyang tawag. Gerald, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kaagad sa pag-ring ng telepono mo? Anong ginagawa mo? Mahinang boses ni Xavier ang tumunog sa kabilang dulo ng linya.
Pagkarinig niya ng boses niya ay biglang naisip ni Gerald ang nakaraan kasama si Xavier at nagtatawagan sila dati at nakikipag-usap sa isa't isa sa telepono tulad nito. Well, ano ang magagawa ko para sa iyo? Tanong ni Gerald sa malamig na boses. Hinihintay kita sa tabi ng lawa sa tabi ng campus. Gerald, kung tatanggi kang pumunta at salubungin ako, tatalon ako sa lawa at malulunod ako. Panipi.